Isang misteryosong manunulat na maisagisag panulat na DEV ang sumulat ng isang kwentong pantasya. Nagsimula ang lahat sa isang cosmic energy stone. Ito ay biglang nahati sa dalawa at nahulog sa dalawa magkaibang mundo sabay na nagbukas ng isang portal na nag-ugnay sa kapalaran ng dalawa kabataan sa isang gabing may bagyo na may malakas na kulog at kidlat. Isang grupo ng mga taong nakaitim ang sumamantala, dala ang mga kawit na bakal. Pumasok sila sa isang bahay at nagplano na salakayin ang silweta ng isang tao sa loob. Gayunpaman ang binata sa bahay ay nanatiling kalmado, abala sa pagsusulat at pagguhit, tila hindi nag-aalala sa nangyayari sa labas. Habang papalapit ang grupo ng mga taong nakaitim, isang lalaki ang lumipad pababa mula sa bubong. Kumampay ng tabak bilang ganti ng walang pag-aalinlangan. Sa kanilang harapan ay isang binata na puno ng tapang at kalmado pa ring nagsasanay ng pagsusulat ng kaligrapya. Ang dalaga sa kabilang mundo ay nagngangalang Li, ngunit pag-uwi niya ay agad siyang nag-away ng husto sa kanyang nakababatang kapatid. Ang inang nakasaksi sa eksenang ito ay hindi na nakatiis at hinila ang anak na babae sa isang tabi at sinermonan siya tungkol sa hindi pa paghahanap ng nobyo. Ipinahayag pa ng ina na pagkatapos nilang ayusin ang bahay ay sisimulan na nilang itulak ang kanyang anak na babae na makipag-date. At bago pa man makasagot si Ingwit ay nagpatuloy ang kanyang ina sa pagpapataw ng presyon na pinilit ang anak na babae na maging isang designer sa loob ng tinukoy na oras, kung hindi man ay kailangan siyang maghanap ng isang matatag na trabaho at mabuhay doon habang buhay. Hindi rin natakot si Lee Ingwit at may kumpiyansang sinabi na mananalo siya ng titulo bilang isang designer sa taong ito. Upang ipakita sa kanyang ina ang kanyang kakayahan, ang nakababatang kapatid sa tabi ay patuloy na nanukso sa kanyang ate tungkol sa pagkuha ng isang meteorite, kaya pinalayas ni Ingwit ang kanyang kapatid sa silid nang siya na lang mag-isa. Huminga ng malalim si Ingwit dahil sa kanyang sitwasyon at nagsimulang maingat na obserbahan ang meteorite. Samantala sa kabilang mundo, matapos makontrol ng mga tauhan ni Ansel HU ang mga magnanakaw, bigla silang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat ng kanilang dila upang itago ang kanilang mga bakas. Gayunpaman, nakakuha pa rin sila ng mga pahiwatig at nagsimulang maghinala sa dalawang landlord na sangkot sa bagay na ito. Nalaman ng tauhan ang sakit ng landlord at inisip na nilaso ng dalawang landlord ang gamot niya. Nang makita ang lumalaking ambisyon ni Chu Yith, nagdesisyon si Ansel Chu na kumilos. Kinabukasan, pumunta si Lee Ingwit sa kumpanya upang kumuha ng sample ng disenyo, ngunit tinanggihan siya. Sa sandaling iyon, isang lalaki na nagngangalang Tan Fong ang biglang lumitaw upang tulungan siya. Nang makita ang binata sa harap niya, si Ingwit ay biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Kasabay nito, tinatanggap ni Ansel Chu ang dalawang binata na nagtatanong tungkol sa layunin ng kanyang paglalakbay sa Yumen Mountain. Sinabi niya na ang landlord ay naghihirap sa labis na pagtulog na maaaring may kaugnayan kay Chudngis. Pagkatapos ng trabaho, si Lee Ingwit ay nagplano na magparehistro para sa kompetisyon ng disenyo kinabukasan, ngunit hindi inaasahang nang siya ay nakahiga sa kama ng gabing iyon, bigla siyang nalipat sa mundo ni Ansel Chu at napagkamalan pa siyang isang mamamatay tao. Sinadya ni Ansel Chu na palayain siya upang malaman ang kanyang kinaroroonan, ngunit nang lumabas siya, nakita niya itong nagdulot ng gulo sa lahat ng dako. Nang dumating si Kitty, balak na sana ni Ansel Chu na paalisin si Ingwit, ngunit sadyang hinila niya ito papalapit. Nagpapanggap na gusto niyang matulog sa iisang kama. Nang makita niyang aalis na ito, pinigilan niya ulit siya. Sa sandaling iyon, natanto ni Ingwit ang problema ni Ansel Chu at nais siyang tulungan na lutasin ito sa labas. Agad na ginamit ni Ingwit ang kaalamang siyentipiko na natutunan niya sa modernong panahon. Pumasok dito upang tulungan si Ansel Chu na lutasin ang mahirap na problema. Labis na nagulat ang binata sa nasaksihan nang makita siyang madaling nalutas ang lahat at alam niya ang mga prinsipyong iyon. Nagsimula siyang maghinala kung siya ay tao ba ni Chu Ngis. Pagkatapos noon, nag-usap si Ansel Chu at ang kanyang tauhan. Nagpaplano na painumin siya ng gamot upang makakuha ng impormasyon. Sa simula ay walang alam si Lee Ingwit at ayaw talagang uminom, gayunpaman pinili siya ni Ansel Chu na uminom at umupo upang maghintay para sa magandang palabas. Nagsimulang magkabisa ang gamot at umaasa si Ansel Chu na sasabihin ni Ingwit ang lahat, ngunit hindi inaasahang nagsimula lang siyang magsalita ng walang katuturan at walang anumang kapakipakinabang na pahiwatig. Sa huli, ikinulong niya ito sa silid at hindi na pinayagang lumabas. Pagkatapos, lihim na nagbalak kayo si Lee Ingwit upang tumakas, ngunit hindi inaasahang paglabas niya ng pinto ay agad niyang nakabanggaan si Ansel Chu sa gitna ng panganib. Biglang may naisip si Ingwit isang plano. Nagpanggap siyang humihingi na manatili bilang isang lingkod na babae. Nang makita siyang umaarte sa harapan niya, nagpanggap si Ansel Chu na hindi siya nakilala at nagpatuloy sa pag-arte. Si Lee Ingwit na nabisto ay walang nagawa kundi magmakaawa na pakawalan siya, ngunit si Ansel Chu sa oras na ito ay sadyang pinigil siya gumagawa ng palusot upang manatili siya. Sa totoo lang, interesado na siya sa kawili-wiling babae na ito. Alam ni Gisig si na ang taong mahal niya ay nagdala ng isang estrangherang babae sa bahay. Agad siyang nagalit at tumakbo upang hanapin ang kanyang ama-amahan. Humihingi ng tulong upang makaisip ng paraan para harapin ang babaeng iyon, ngunit hindi inaasahang pinayuhan lang siya nitong kumalma at magtiis. Sinamantala ni Lee Ingwit ang pagkakataon na magpalit ng magandang damit at nagpakita kay Ansel Chu. Nagpapatuloy sa kanyang plano na tumakas nang sumakay silang dalawa sa karwahe patungo sa ibang lugar na tuklasan ni Ansel Chu na ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan ay palihim pa ring sumusunod, kaya't nakipagtulungan siya sa pag-arte. Ng maganda ang panahon, inanyayahan ni Lee Ingwit si Ansel Chu na maglaro ng tagu-taguan. Sinamantala niya ang pagkakataon na nakapiring ang mga mata nito at nagplano si Ingwit
Ingwit na tumakas, ngunit hindi inaasahang nahuli siya nang matalo siya. Si Ingwit ay walang nagawa kundi tanggapin ang parusa, ngunit hindi inaasahang biglang hinalikan ni An Se-chiu ang kanyang noo. Pagkatapos sila ay sabay na bumalik. Pagdating sa lugar, si An Se-chiu na nagpa-practice ng kanyang martial arts ay biglang inakala ni Ingwit na hindi na humihinga kaya nataranta siya at nagsagawa ng first aid nang makita ang kanyang pito. Plano na nabigo, muling nagbalak si Ingwit na lasingin si An Se-chiu upang makatakas. Nang marinig niya itong magsalita, tiningnan siya ni An Se-chiu at nakita agad ang kanyang intensyon, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pag-arte. Upang mas mapalapit kay Ingwit, nilinlang pa ni An Se-chiu na may lason ang sisa. Hindi alam ni Ingwit, inakala niyang nalason siya kaya nahulog siya sa kanyang bisig. Sa huli nang matanto niyang naloko siya ay parehong galit at natawa sa sandaling ito. Ayaw na niyang makipagtalo sa walang hiyang lalaking ito at nagpatuloy sa paghahanap ng pagkakataon na tumakas habang nagmamadali siyang tumatakbo. Hindi napansin ang mga tagapagpana na humahabol sa likuran. Sa kritikal na sandali, biglang sumulpot si An Se-chiu. Mabilis niyang piprotektahan ang babae sa kanyang bisig at siya mismo ang sumalo sa lahat ng pag-atake nang makita ang pagdating ng mga karagdagang tropa. Mahigpit na hinawakan ni Lee Ingwit ang kamay ni An Se-chiu at hindi bumitiw. Sinamahan siya sa isang ligtas na lugar at pagkatapos ay niyakap siya. Pagbalik sa silid, mahigpit na isinara ni An Se-chiu ang pinto at tiniyak kay Ingwit na hindi na sila hahabulin ng mga mamamatay tao. Muli siyang nagbigay ng utos na sa panahon ng kanyang pagkawala ay gumawa siya ng peking senaryo na may tao sa loob at hindi niya dapat hayaang pumasok ang sinuman dito kasabay nito. Binalaan niya na kung susubukan pa niyang tumakas, huwag niyang sisihin ang mga mamamatay tao. Kahit siya ay hindi rin magiging madali sa pagpapatawad. Nang marinig ito, agad na sumunod si Lee Ingwit sa kanyang sinabi. Baka sa ganitong paraan makauwi na siya. Pagkatapos tiniyak niya kay An Se-chiu na tiyak na matatapos niya ang itinakdang gawain. Pagkaalis ni An Se-chiu, nag-alala ang kanyang tauhan kung matutupad ba ni Lee Ingwit ang gawain. Nang makita ang kanyang tauhan na nagdududa sa kakayahan ni Ingwit, agad na ipinagtanggol siya ni An Se-chiu. Hindi pinahintulutan ang sinuman na maging bastos sa kanya. Nang makarating sila sa doktor, hindi inaasahang tumanggi itong makialam sa mga usapin ng Jiang Hu at talagang ayaw tumulong. Nang makita ang doktor na aalis, na nagmamadaling sinabi ni An Se-chiu ang katotohanan sa likod ng trahedya. Ang totoong salarin sa trahedya noong nakaraang taon ay si Chu Dinggifi. Ang tanging batang nakaligtas ay si Divine Dr. Luo. Pagkatapos ay nakumbinsi ni An Se-chiu si Divine Dr. Luo na sumang-ayon na gamutin ang kanyang ama habang si Lee Ingwit ay kumakain ng matiwasay sa silid. Biglang kumatok ang mga tao ng dalawang landlord sa pinto. Nagpapalusot na gusto nilang mag-inspeksyon. Nataranta si Ingwit at mabilis na nakaisip ng paraan. Nagpanggap siyang nakikipag-ugnayan na malapit sa isang tao sa silid. Ng akala ng mga tao sa labas ay papasok na sila, biglang tumalon si An Se-chiu mula sa bintana. Nang marinig ang ingay, dali-dali silang umalis. Nag-iisa si Lee Ingwit sa silid nang biglang sumugod ang mga nakaitim upang patayin siya. Sa sandali ng panganib, dumating si An Se-chiu sa oras upang iligtas siya. Kasabay nito, binalaan niya si Gie na huwag na siyang saktan muli. Matapos ma-ambush muli si Lee Ingwit, halos umiyak na siya sa sama ng loob. Nang makita ito, agad siyang inaliw ni An Se-chiu at nais na manatili siya sa villa. Upang maprotektahan niya siya ng lubusan, si Lee Ingwit na gustong umuwi ay nagpanggap na pumayag na manatili. Pagkatapos ay dinala ni An Se-chiu si Lee Ingwit sa lihim na daanan. Ang mga gwardya na sumunod sa kanila ay palihim na nagmamasid at nagulat ng sitwasyon sa iba. Sa lihim na daanan, magkatabi silang dalawa. Tumibok ng mas mabilis ang puso ni An Se-chiu nang tingnan niya ito. Napakabilis. Pagkatapos dinala ng dalawang binata si Divine Dr. Luo sa silid ng landlord. Pagkatapos siya sa atin. Ang sakit na tuklasan na ang kanyang isip ay kinokontrol. Paglabas sa lihim na daanan, sinadya ni An Se-chiu na dalhin si Lee Ingwit upang makita ang kanyang lola. Sa kadahilan ng pagdiriwang ng kaarawan, nang makita niya ang kakaibang babae na kasama ng kanyang apo, alam ng matandang babae ang espesyal na damdamin ni An Se-chiu para kay Lee Ingwit at nagbiro sa dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, personal na dumating si Gie upang magbigay ng regalo. Sadyang pinahirapan si Lee Ingwit. Inakusahan siyang kabilang sa sekta ng demonyo. Ang matandang ginang ay nagduda, ngunit mabilis na nakuha ni Ingwit ang kanyang loob. Sa kabilang panig, dumating si Chu Ingiri upang makita ang landlord at inakit siyang dumalo sa piging ng kaarawan ng matandang ginang. Pagdating doon, sadyang nagmungkahi si Chu Ingiri sa matandang ginang na gusto niyang ipares si An Se-chiu at BCC. Nang marinig ito, alam ng matandang ginang na hindi simple ang layunin niya. Ngunit upang mapanatili ang dangal ay hindi nagsalita. Si An Se-chiu na nakatayo sa tabi ay nagsalita at nagpahayag ng kanyang hindi pagpayag sa kasal na ito. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinabi, pinutol siya ng matandang landlord na gustong ipakasal siya kay Gie. Sinabi ni An Se-chiu ang tungkol sa kanyang pagkaengganyo. Noon hinila niya si Lee Ingwit at ipinakilala na siya ang kanyang mapapangasawa. Sinubukan ni Lee Ingwit na magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni An Se-chiu. Hindi sang-ayon si Chu Ingiri at hiniling kay An Se-chiu na patunayan na siya ang ikalawang binibini ng pamilyahan. Ang matandang
ginang at si An Si-Chiu ay nagkaisa at nilinlang si Chu Ngif. Sa labas nagpatuloy si Lee Is-Nguit sa pag-arte, nagpapanggap na siya ang ikalawang binibini ng pamilyahan. Nang magplano ang matandang landlord na tutulan ang kasal, tumayo agad ang matandang ginang at sinigawan ang kanyang anak na lalaki, mariing sinusuportahan ang apo at si Lee In-Nguit na magkasama. Ginamit pa niya ang kanyang buhay bilang pananakot at napilitang pumayag ang matandang landlord. Pagbalik sa silid, muling humiga si Lee In-Nguit sa kama, umaasang makakabalik sa bahay tulad ng dati. Sa paggising niya hanggang umaga, hindi pa rin siya makabalik. Walang magawa siyang naisip ang tungkol sa kompetisyon ng disenyo na 5 araw na lang ang nalalabi. Hindi niya maiwasang mag-alala, gusto ulit tumakas ni Lee In-Nguit, kaya nag-alok siyang magtahi ng damit para kay An Si-Chiu bilang kapalit ng pansamantalang paghiram ng kanyang kama. Nagpanggap si An Si-Chiu na pumayag, pagkatapos ay sadyang inutusan siyang tulungan siya. Dumating si Kisi at gustong makipagsanay kay An Si-Chiu, ngunit tinanggihan siya nito na natili si Lee In-Nguit sa mansyon, patuloy na nakikipagkaibigan sa mga katulong. Tinuturuan sila ng mga bagay na natutunan niya sa moderno panahon. Mabilis siyang nakaakit ng atensyon ng lahat. Nang marinig ang ingay, tumakbo rin ang matandang ginang upang manood at humiling pa kay Lee In-Nguit na mag-make-up para sa kanya. Sa sandaling ito, biglang may naisip si An Si-Chiu, isang ideya. Gusto niyang humingi ng tulong sa kanyang lola. Nang makita si An Si-Chiu, ibinigay ni Lee In-Nguit ang perang kinita niya dito. Gusto niyang hiramin ang kanyang silid sa isang gabi. Pagdating ng gabi, si Lee In-Nguit ay nagdasal sa silid na makauwi, ngunit pagdating ng umaga, hindi pa rin siya makabalik sa kabilang mundo. Wala na siyang pag-asa at nalulumbay sa sandaling ito. Bigla siyang nagising at nagpa siyang pumayag na magpakasal kay An Si-Chiu. Sa ganitong paraan ay mahihiram niya pansamantala ang kanyang kama. Nang marinig ito, nakaramdam si An Si-Chiu ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ang matandang ginang na pumasok mula sa labas ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kasal ng kanyang apo. Si Lee In-Nguit ay parang makinang walang tigil sa pananahi. Mabilis na natapos ang damit ang matandang ginang. Mismo ang nagdala nito kay An Si-Chiu at nais na subukan niya ito. Pagkatapos, sa ilalim ng pag-aayos ng matandang ginang, kailangan ni na An Si-Chiu at Lee In-Nguit na sabay na gumuhit ng isang anting-anting na nagpapagaling. Isang napakahirap na anting-anting na iguhit. Kasabay nito, lumikha siya ng pagkakataon para sa dalawa na mag-isa at lihim siyang umalis. Samantala, sa kabilang panig, si alam ni Kisi na gustong magpakasal ni An Si-Chiu kay Lee In-Nguit at labis siyang nagalit nang marinig na sila ay magkasamang gumuguhit ng mga anting-anting. Lalo siyang namuhi. Nagplano siyang gamitin ang laso na ibinigay ng dalawang landlord upang saktan si Lee In-Nguit. Sinamantala rin ni Kisi ang pagkakataong ito upang gawin ang sarili niyang asawa ni An Si-Chiu. Sa araw ng piging, sadyang inayos ng matandang ginang na magkatabi sina An Si-Chiu at Lee In-Nguit at umupo siya sa tapat nila na tuwang-tuwa sa panonood ng dalhin ng katulong ang alak. Palihim na inutusan ni Kisi ang kanyang tao na sadyang banggain ito. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang maglagay ng lason sa alak. Pagkatapos ay kalmado siyang lumapit na kunwaring binabati si Lee In-Nguit at gusto niyang magbayad puri para sa nangyari noon. Si Kisi pa ang nag-alok ng inumin kay Lee In-Nguit. Hindi inalintana ni In-Nguit ang nakaraan, kaya inangat niya ang tasa upang makipagtuos dito. Sinamantala ni Kisi ang pagkakataon na hilahin si Lee In-Nguit sa isa tabi. Sinabi ang kanyang damdamin at gusto niyang ipaubaya si An Si-Chiu kay Lee In-Nguit. Nang marinig ito, labis na natuwa si Kisi at inubos ang alak. Pagbalik sa silid, sinadya ni Kisi na lasingin si An Si-Chiu na gustong maging malapit dito habang siya ay lasing. Nang makita niyang hindi pumapayag si An Si-Chiu, sadyang ipinakita niya ang kanyang damit. Inaakit siyang pumasok sa silid at naghihintay na kumalat ang lason. Sa kabilang panig, si Chu Ngif na nakarinig ng ulat ng kanyang tauhan. Sa lahat ng nangyari sa piging ay nais na samantalahin ang pagkakataong ito na magpadala ng mas maraming mamamatay tao upang patayin si An Si-Chiu. Samantala, sa piging, tinawag ng matandang ginang si Lee In-Nguit. Pagpasok pa lamang niya sa silid, nakita ni In-Nguit si An Si-Chiu na nakaupo sa loob. Bago pa man siya makapagreaksyon, mabilis na isinara ng katulong ang pinto mula sa labas at ikinulong silang dalawa. Ang hangin sa silid ay masikip at mahirap huminga. May masamang kutob si An Si-Chiu. Alam niyang kumalat na ang gamot, kaya sinabi niya kay Lee In-Nguit na umalis na agad, ngunit sadyang tinukso siya ni Lee In-Nguit sa sandaling ito. Nang aalis na sana siya, napagtanto niyang nakakandado ang pinto. Lumapit si An Si-Chiu at niyakap si Lee In-Nguit. Akmang hahalikan siya, umiwas si Lee In-Nguit, kaya napilitan si An Si-Chiu na sirain ang pinto at umalis. Kinabukasan, sina An Si-Chiu at Lee In-Nguit, naka-wedding attire na nagpatuloy sa kasal. Hindi inaasahang sa mahalagang sandali, biglang lumitaw ang mga mamamatay tao. Nang makita si Lee In-Nguit, natakot. Hindi siya tinantanan ni An Si-Chiu sa pag-alo at pagkatapos ay tinakpan niya siya ng belo habang si An Si-Chiu ay lumabas upang salubungin ang mga bisita. Si Lee In-Nguit na nag-iisa sa silid pangkasal ay biglang nakaramdam ng matinding kalungkutan. Sa sandaling ito, sinabi niya sa sarili na maging matatag at matyagang maghintay sa nobyo. Si An Si-Chiu, natapos na sa kanyang gawain, ay bumalik sa silid pangkasal at nagbalak na maging malapit kay Lee In-Nguit, ngunit hindi inaasahang nataranta si Lee In-Nguit at naghanap ng paraan upang ipagpaliban ito. Pagkatapos ay pinuri niya ang lalaking idolo sa kanyang puso na naging dahilan upang uminom si An Si-Chiu ng buong alak dahil sa selos. Bago pa man makapagreaksyon si Lee In-Nguit,
Hinalikan siya ni Anse Chiu pagkatapos noon biglang bumalik silang dalawa sa modernong mundo nang makita muli ang kanyang mga kamag-anak labis na emosyonal si Lee Igwit si Anse Chiu ay nagulat sa kakaibang mundo matyagang. Ipinakilala ni Lee Igwit sa kanya ang tungkol sa modernong agham at teknolohiya pagdating ng oras ng pagkain tinawag ng ina ni Lee Igwit ang lahat sa hapagkainan masigla niyang tinanggap ang espesyal na bisita hindi inaasahang hindi. Naintindihan ni Anse Chiu ang modernong etiketa at basta na lamang umupo at kumuha ng pagkain habang kumakain sinamantala ng ina ni Lee Igwit ang pagkakataon na magtanong tungkol sa pinagmulan ni Anse Chiu matapat siyang sumagot tungkol sa lugar kung saan siya nakatira na nakapagpainis sa ina habang umalis si Igwit sa mesa si Anse Chiu ay nagtataka. Tinanong ang iba tungkol sa modernong wika sa internet pagkatapos kumain umupo si Lee Igwit sa sofa at nakinig ng musika nang makita ito si Anse Chiu ay nagtaka sa mga teknolohikal na kagamitan sa paligid ng tumawag ang matalik na kaibigan ni Igwit hindi niya maintindihan kung ano iyon noong gabi ang mga magulang ni Lee Igwit ay nagdala ng kumot at nagplano na patulugin si Anse Chiu kasama ang kanilang anak ngunit hindi inaasahang hindi pumayag si Anse Chiu at talagang ayaw matulog sa iisang kama dahil dito napilitan si Lee Igwit na ibigay sa kanya ang kama at siya na lang ang natulog sa sofa. Hindi inaasahang ng gabing iyon si Lee Igwit ay nag-sleepwalk at tumakbo sa kama ni Anse Chiu at mahimbing na natulog sa ilalim ng kumot. Hindi rin siya pinigilan ni Anse Chiu. Kinaumagahan si Anse Chiu ay nagplano na makipag-usap kay Lee Igwit tungkol sa pagpapakasal upang makabalik sa kanyang mundo ngunit hindi pumayag si Lee Igwit. Gusto niyang manatili sa modernong panahon upang matupad ang kanyang pangarap sa disenyo at magpatuloy sa pakikilahok sa kompetisyon. Pagkatapos dinala ni Lee Igwit si Anse Chiu na sumakay ng bus. Sa bus isang babae ang nakakita kay Anse Chiu na gwapo ay akusa siyang tumulong sa pag-swipe ng kanyang card pagbaba ng bus. Pinaalalahanan ni Lee Igwit si Anse Chiu na huwag na siyang sundan pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa kumpanya. Si Lee Igwit ay sinubukan ng kanyang mga kasamahan at inakusahan ng mali. Hindi siya sumuko at tumayo upang patunayan na siya ay tama. Pagkatapos ay nag-ayos siya ng kanyang mga gamit at nagbalak na mag-resign. Sa sandaling iyon lumitaw si Anse Chiu at tinulungan siyang magdala ng kanyang mga gamit sa daan pauwi. Nakita ng kasamahan ni Lee Igwit na bagay si Anse Chiu na maging modelo ay inalok siyang subukan. Sa simula ay hindi pumayag si Lee Igwit ngunit nang marinig niyang makakatulong ito sa kanyang makasali sa kompetisyon sa disenyo ng master agad siyang pumayag. Pagkatapos magpalit ng damit ng modelo si Anse Chiu labis na humanga ang lahat. Masiglang tumulong si Lee Igwit kay Anse Chiu pagdating ng oras ng pagkain. Nang makita ang masarap na steam king crab dinala niya ito sa mesa upang ibahagi sa lahat ngunit hindi inaasahang muling lumitaw ang kanyang palaging nakikipagtalo na kasamahan. Upang manginis binibiro ang maliit na sweldo ni Lee Igwit. Agad na tumayo si Lee Igwit nang may kumpiyansa inanyayahan ang lahat na kumain ng walang hanggan at siya ang magbabayad. Ngunit nang iswipe niya ang card nalaman niyang hindi sapat ang pera. Lalo pang nag-udyok ang kanyang mga kasamahan upang ipaalis si Lee Sunguyet. Bagamat kailangan niyang tiisin ang sakit dahil sa kanyang pangarap na maging isang fashion designer, determinado pa rin si Lee Sunguyet na magsikap. Nang makita ito ni Anjing Chao, tumakbo siya upang tulungan siya. Habang naghahanap ng kasuotan, biglang nadulas ang hagdan ni Lee Sunguyet at mabilis na tumakbo si Anjing Chao upang saluhin siya. Sa di sinasadya, naghalikan ang dalawa. Nagpunta si Lee Sunguyet upang makipagkita kay Guro Kiao para sa interview round ng paligsahan sa disenyo. Ang may karanasang gurong ito ay napakahigpit at hindi man lang pinansin si Lee Sunguyet, isang baguhan sa propesyon. Pagkatapos makita ang sketch ng disenyo ni Lee Sunguyet, agad itong tinanggihan ng guro. Ngunit si Lee Sunguyet ay hindi nawala ng pag-asa. Humingi siya ng isa pang pagkakataon kay Guro Kiao upang baguhin ang disenyo at nangako na tapusin ang isang obra na ikasisiyahan nito. Pagbalik ni Lee Sunguyet, hinanap siya ni Anjing Chao at naisubukan siyang halikan upang makabalik sa kanyang mundo. Huminga siya ng malalim at naghanda na halikan si Lee Sunguyet ngunit wala pa ring nangyari. Nang makita iyon, nagpa siya si Lee Sunguyet na tuparin ang pangako. Kinuha niya ang upuan at kusang hinalikan si Anjing Chao. Gayunpaman, pagkatapos ng halik, pareho silang nanatili sa kasalukuyan. Sa pagmamasid sa eksenang ito, hindi napigilan ni Lee Sunguyet na magulat. Mabilis niyang binawi ang kanyang sarili at nanatiling determinado. Sa paniniwalang tiyak na may paraan upang pabalikin si Anjing Chao, nagpatuloy si Lee Sunguyet sa kanyang disenyo. Bigla, naisip niyang ipagsama ang mga pattern mula sa parallel universe na nakita niya sa kanyang obra na magdaragdag ng bagong inspirasyon. Sa kabilang banda, inutusan ng matandang ginang ang kanyang mga tauhan na hanapin sina Anjing Chao at Lee Sunguyet sa lahat ng dako, ngunit wala pa rin silang makita. Lubha siyang nag-alala habang nakikipagtalakayan si Lee Sunguyet tungkol sa mga pattern kasama ang kanyang kasamahan. Nakita niya ang malungkot na mukha ni Anjing Chao at alam niyang nangulila ito. Tiniyak niya sa kanya na pababain niya ito. Sa sandaling ito, nais ni Anjing Chao na makita si Lee Sunguyet. Subukan niyang alalahanin ang eksena ng pagtawid sa dimensyon, ngunit tumanggi si Lee Sunguyet. Natatakot siyang kung makakatawid siya, hindi na makakabalik si Anjing Chao. Nang isumite ni Lee Sunguyet ang disenyo, pagkatapos itong makita ni Guro Kiao, wala na siyang interes sa iba pang obra. Sa silid, alam ni Anjing Chao na nakikipagkita si Lee Sunguyet sa male god, sikat na lalaki, kaya nagselos siya at inilabas ang kasunduan ng pagpapakasal nilang dalawa. Nang makita iyon ni Lee Sunguyet, mabilis niya itong hinila palayo, takot na mahanap si
sila ng male god. Muling ginamit ni An Jingqiao ang mga taktika ng panliligaw na itinuro sa kanya ng iba, ngunit hindi naman naantig si Lee Sung-huyet. Sinabihan niya itong manatili at maging masunurin. Bago pa siya umalis, ang nakababatang kapatid ni Lee Sung-huyet ay biglang sinaktan ng isang grupo ng masasamang tao na naniningil ng utang. Tumawag siya sa kanyang bayaw para humingi ng tulong. Mabilis na dumating si An Jingqiao para iligtas ang kanyang bayaw. Pagkatapos, ginaya ni An Jingqiao ang kilos ni Lee Sung-huyet noong tumawid siya sa dimensyon. Nang nabanggit ni Lee Sung-huyet ang male god, nagsiselos muli si An Jingqiao at nagtatanong sa kanyang bayaw tungkol sa karibal niya. Ibinigay naman ni Lee Sung-huyet ang sikreto, tinuruan siyang maglambing. Nakita ni An Jingqiao si Lee Sung-huyet at ang male god na magkasama, kaya lihim siyang lumapit sa kanyang karibal para makipagpaligsahan. Lumitaw si Gu Qingfeng at inimbitahan siya ni An Jingqiao na makipagkumpetensya sa pagkilala sa mga uri ng tela sa istante sa pinakamaikling oras. Kung manalo si An Jingqiao, ay hindi na siya papayagan ni Gu Qingfeng na manahin ng damit para kay Lee Sung-huyet. Kung matalo si An Jingqiao, hahayaan niya si Gu Qingfeng na gawin ang gusto nito. Nang marinig ito, tiwalang sumang-ayon si Gu Qingfeng. Bago pa man matapos ang pagbibilang, agad na sinabi ni An Jingqiao na mayroong 72 uri ng tela. Kinumpirma ng may-ari ng tindahan na tama ang sagot ni An Jingqiao. Tanggap ni Gu Qingfeng ang kanyang pagkatalo, inilabas niya ang kanyang singsing at ipinapakita kay An Jingqiao. Kasabay nito inangako siyang hindi na mananahin ng damit para kay Lee Sung-huyet. Nang lumabas siya, napansin niya ang materyal ng kasuotan ng isang matandang ginoo at agad siyang sumunod. Sa wakas, nakita niya ang bagay na hinahanap ni Lee Sung-huyet. Sa sandaling ito, kinumpirma muli ni An Jingqiao ang relasyon niya kay Lee Sung-huyet. Ngunit iniisip niya na nagsasagawa lang sila ng isang dula. Magkasama silang tatlo na nagpunta sa isang restoran para maghapunan. Nais ni An Jingqiao na magbigay ng magandang impresyon kay Lee Sung-huyet, ngunit kabaliktaran ang nangyari at labis siyang napahiya. Nais ni Lee Sung-huyet na magtago sa isang butas. Lumingon siya sa paligid at nakita ang kanyang kapatid at bayaw na nagtatago sa katabing mesa. Sa sandaling iyon lamang niya naunawaan na ang dalawang ito ay nagpaplano. Habang nagkukumahog, hindi sinasadyang itinapon ng kapatid ni Lee Sung-huyet ang isang bagay kay Gu Qingfeng na ikinagulat nito. Bago pa man matapos ang paghawak sa bagay na ito, tumawag ang kasintahan ni Lee Sung-huyet kay An Jingqiao at humingi ng tulong. Nakahiga sa kama, patuloy pa rin si Lee Sung-huyet sa pag-alaala sa eksena ng paghalik kay An Jingqiao. Ang larawang iyon ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Hindi maintindihan ni Lee Sung-huyet ang ugali ni An Jingqiao na minsan ay malamig at minsan ay mainit. Kinabukasan, kusang loob na nagpadala si An Jingqiao ng mensahe upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Lee Sung-huyet. Nang hindi makatanggap ng tugon, agad siyang nagpunta upang hanapin ito. Nakita niya si Lee Sung-huyet na nakatulog sa mesa ng trabaho, kaya agad si An Jingqiao na kunin ang kanyang jacket at ipinatong sa kanya. Hindi sinasadyang nakita niya ang text message na isinulat ni Lee Sung-huyet para sa male god at nagsiselos na naman siya. Nagpunta si An Jingqiao upang makipagkita sa ama ni Lee Sung-huyet at tinanong ang mga detalye tungkol sa pagligaw nito sa kanyang asawa. Nais matuto ng karanasan upang mapalapit kay Lee Sung-huyet. Habang magkasama si Lee Sung-huyet at ang male god, sinadya ni Gu Qingfeng na paibigin si Lee Sung-huyet, ngunit wala na siyang nararamdaman, hindi man lang siya natitinag. Muling nagpunta si An Jingqiao upang hanapin si Lee Sung-huyet. Nais na samahan siyang pumunta sa supermarket. Nang marinig iyon, tumanggi agad si Lee Sung-huyet. Bago pa man niya mapaalis si An Jingqiao, sinadya nitong makipag-away kay Gu Qingfeng, ginugulo ang dalawa. Nang magkasama silang pumunta sa supermarket, si An Jingqiao ay napakamaalalahanin, inilagaan si Lee Sung-huyet sa bawat detalye, kaya naramdaman niya ang init. Pagdating nila sa bahay, natuklasan nilang nauna nang dumating si Gu Qingfeng, ipinakikilala ang sarili sa ina ni Lee Sung-huyet. Kumpiyansa niyang ipinakilala ang kanyang malakas na pinagmulan. Pagkaalis niya, kinuha ni Lee Sung-huyet ang kanyang pangit na bato at ipinapakita kay An Jingqiao. Nang makita ang kakaibang bato sa harap niya, naalala ni An Jingqiao na noong siya ay 7 taong gulang, mayroon ding isang bato na nahulog mula sa langit na lumikha ng isang malaking hukay. Noong panahong iyon, itinuring ito ng kanyang ama bilang isang magandang palatandaan. Ang araw na iyon ay sakto sa Flower Stream Festival, kaya pinangalanan niya ang bato na Flower Stream Stone, Waxy Shine. Sa pagdinig nito, naalala ni Lee Sung-huyet ang hindi inaasahang pagtawid niya sa dimensyon. Naniniwala siyang may kinalaman ito sa bagyo noong araw na iyon. Nakaramdam si Lee Sung-huyet na ang bato ang susi upang makarating sa kabilang mundo. Tiningnan ni Lee Sung-huyet ang kanyang telepono at nalaman na may bagyo sa loob ng 2 araw. Bagamat alam niyang mahirap para kay An Jingqiao na makabalik, umaasa pa rin siyang magiging ligtas at walang pinsala ito. Pagkabalik niya sa kanyang mundo, nakahiga si An Jingqiao at natutulog. Nang marinig ang boses ni Lee Sung-huyet na bumisita, nagpanggap siyang tulog na tulog. Sinadya pa ni An Jingqiao na tumalikod at halikan si Lee Sung-huyet. Nang nakita niyang aalis na ito, hinawakan niya ito, nais malaman ang sagot niya. Sa sandaling iyon, hindi pa rin makaharap ni Lee Sung-huyet ang katotohanan, kaya nagdahilan siya at nagmamadaling umalis. Pagbalik sa opisina, hindi mapigilan ni Lee Sung-huyet na isipin si An Jingqiao, naghihintay sa kanyang mensahe. Sa birthday party, maalalahanin na inihanda ni An Jingqiao ang lahat para sa kanya. Sa pagkakita sa eksenang ito, hindi napigilan ni Lee Sung-huyet ang maantig kasabay ng lungkot. Tinawag siya ni Gu Qingfeng sa sandaling ito, bagamat napakasigla ng pista. Ngunit hindi naman
masaya si Lee Sung-woo. Nakatapos lang siya sa pagtitiwala ng kanyang obra ng disenyo kay Gu Qingfeng para makita nang matuklasan niyang ninakaw ito ni Gu Qingfeng. Galit si Lee Sung-woo at hinarap siya, ngunit nagpanggap si Gu Qingfeng na hindi alam. Sa pagkakita sa eksenang ito, labis siyang nadismaya kay male god. Sa sandaling iyon din kailangan ng bumalik ni An Jingchao. Hindi siya nag-atubiling bitawan ang pagkakataon, nasugatan pa nga ang kanyang kamay upang protektahan si Lee Sung-woo. Umuwi si Lee Sung-woo, mahina siyang ginamot ang sugat niya, pinagsabihan siyang magpahinga at bumalik sa kanyang silid. Bago siya umalis, tinitiyak pa niyang pananagutan niya si An Jingchao at titiyakin niyang tutuparin niya ang kanyang pangako. Kinabukasan, nagpunta si Lee Sung-woo sa supermarket para bumili ng pagkain. Naghanda siyang magluto. Pagdating niya sa bahay, pababa pa lang sana siya sa kusina nang makita niyang abala na si An Jingchao doon. Matapos maluto ang nilagang isda, sabay silang kumain. Bigla ang tinanong ni An Jingchao si Lee Sung-woo tungkol sa relasyon nila ng taong nasa telepono. Halos matawa si Lee Sung-woo kaya ipinaliwanag niya sa kanya na simpleng emoji lang iyon. Nakahiga sa kama, tinanong ulit ni An Jingchao si Lee Sung-woo tungkol sa sagot, ngunit hindi pa rin siya tapos mag-isip. Nagpunta si Lee Sung-woo sa opisina at sinabihan siya ng kanyang kasamahan na patok ang larawan ni An Jingchao sa advertisement online. Tinitingnan ng lahat ang screen habang pumupuri. Gusto pa nga nilang lapitan si An Jingchao. Sinabi ni Lee Sung-woo sa kanyang kasamahan na hindi gusto ni An Jingchao ang mga babae. Sa sandaling iyon, tinawag si Lee Sung-woo ng manager. Nais na pirmahan ang kontrata sa kaibigan niya. Inaanyayahan siyang maging modelo para sa kumpanya. Umuwi si Lee Sung-woo at hinanap si An Jingchao. Humingi ng tulong niya at pagkatapos ay sinamahan niya itong maglibang. Ibinigay ni An Jingchao ang laruan na napanalunan niya kay Lee Sung-woo, ngunit ibinigay naman niya ito sa isang bata. Nakaupo sa Ferris wheel, labis na nasasabik si Lee Sung-woo. Sa sandaling iyon, bigla ang yumuko si An Jingchao at binigyan siya ng mainit na halik. Pagkababa sa Ferris wheel, sabay silang nagpunta sa sinehan. Pagpasok sa sinehan, nakita ng isang dalaga si An Jingchao na gwapo, kaya labis siyang pumuri. Sinubukan pa niyang hingin ang wechat niya. Nang marinig iyon, nagselo si Lee Sung-woo, lumapit siya at sinadya niyang ipakita ang pagmamahal niya kay An Jingchao bilang ganti sa dalagang iyon. Pagkatapos, sabay silang naghanda ng gamit at nagmaneho upang mag-camping. Mula umaga hanggang gabi, inilabas ni Lee Sung-woo ang lahat ng gamit mula sa sasakyan. Nakita niyang ginawa ni An Jingchao ang lahat ng trabaho, kaya hindi niya maiwasang humanga. Gayunpaman, iniisip ni An Jingchao na hindi niya makukuha ang puso ni Lee Sung-woo. Nang marinig iyon, mabilis na nagpalit ng paksa si Lee Sung-woo at ipinagpatuloy ang pagtikim sa inihaw na ginawa ni An Jingchao. Sa sandaling iyon, inimbitahan muli ni An Jingchao si Lee Sung-woo na maglaro ng laro ng katotohanan. O hamon, nagpakatotoo si An Jingchao at sinabi na ang una niyang halik ay para kay Lee Sung-woo. Pagdating sa turno ni Lee Sung-woo, nais ni An Jingchao na malaman kung sino ang gusto niya. Sa wakas, naglakas loob si Lee Sung-woo at sinabing hindi niya ito gusto. Kinabukasan, muli silang nagtrabaho. Nang makita si An Jingchao at ang ibang babae na magkalapit, hindi niya maiwasang magselos. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na aalis na si An Jingchao. Hinabon ni Lee Sung-woo si An Jingchao at prangkang sinabi na may nararamdaman siya para sa kanya. Ngunit dahil galing sila sa dalawang magkaibang mundo, maaari lang niyang itago iyon sa puso niya. Nang marinig iyon, bumalik si An Jingchao at sinabi sa kanya na gagamitin niya ang pagkakataon ng bagyo upang bumalik sa kanyang mundo, aayusin ang mga bagay tungkol sa pamilya, aalagaan ang mga mahal sa buhay, at pagkatapos ay babalik sa mundong ito upang makasama siya. Nang marinig iyon, nag-isip si Lee Sung-woo ng matagal, ngunit sa huli, tinanggihan niya pa rin. Natatakot siyang hindi na babalik si An Jingchao. Sa kabilang mundo, inuutusan ni Zhu Wei ang kanyang mga tauhan na magpatuloy sa investigasyon. Nalaman niyang nawawala si An Jingchao kasama ang mga bakas ng telang iyon. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na idakip ang babae roon. Habang abala si Lee Sung-woo sa opisina, pumasok si Guro Kiao at sinabi sa kanya ang bagong tirahan ni Gu Qingfeng. Nagpunta si Lee Sung-woo doon at biglang nakita ang isang babae na lumabas mula sa loob. Nang makita ang paghihirap ng babae, tinulungan agad siya ni Lee Sung-woo. Bago siya umalis, sinabi ng babae kay Lee Sung-woo ang coffee shop na madalas puntahan ng tiyuhin niya. Dumating na ang araw ng bagyo. Nakahiga si An Jingchao sa kama, handa na siyang bumalik. Si Zhu Wei ay relax na nagsasanay ng pagpana habang nagulat ang kanyang tauhan na natagpuan na ang babae. Siya ay miyembro pala ng pamilya ni Li Qing. Nagpaplano silang idakip siya. Nais niyang kontrolin si Li Qing upang pilitin itong sumunod. Kung hindi, papahirapan niya ito. Sa ganoong paraan, mawawalan si An Jingchao ng mahusay na katulong. Sa ngayon, nais pa ni Zhu Wei na gumawa ng peking ebidensya tungkol sa pagkawala ni An Jingchao at ipakalat ang balita na pinatay siya ng masasamang kulto. Sa gayon, walang sinuman ang maglalakas loob pang magsalita. Maaari niyang tahimik na kunin ang pamamahala ng manor. Sa kasalukuyang mundo, nagising si An Jingchao sa kama, napagtanto na hindi ang tunog ng kulog ang paraan para makabalik siya. Sa kabilang banda, hindi na makapaghihintay si Zhu Wei at agad na sinamahan ng mga sundalo ang pagpunta sa tirahan ni An Jingchao para mag-imbestiga. Ginamit ang dahilan na anyayahan ang pinakamahusay na doktor upang gamutin ang Manor Lord. Ang mga tauhan ni An Jingchao ay nagbabantay sa labas, pinipigilan ang mga tao ni Zhu Wei na makapasok. Bago pa man sila magsimulang gumawa ng aksyon, dumating
dumating ang matandang ginang sa tamang oras at pinigilan si Zhuwei. Ang buong pag-uusap na ito ay narinig ni An Jingchao sa kasalukuyang mundo. Mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon sa dalawang mundo, kaya hinila niya si Li Sunguyet upang sumali sa pagkukunwari. Nang marinig ang tunog sa loob ng silid, walang nagawa si Zhuwei kundi umalis na bigo. Pagkaalis niya, si An Jingchao sa kabilang mundo ay nag-iwan ng isang liham para sa matandang ginang, nagpapaliwanag ng sitwasyon. Pagbalik ni Zhuwei, galit siyang sinigawan ang kanyang tauhan dahil sa hindi nila malinaw na pag-imbestiga. Pagkatapos, muli siyang nag-utos ng mga tao na magpatuloy sa pagmamanman. Matapos makatiyak kay Li Sunguyet, sinabi ni An Jingchao na nakita niya ang ulat ng panahon at magkakaroon ng bagyo bukas. Nais niyang subukan kung makakabalik siya. Nang marinig iyon, tinukso agad siya ni Li Sunguyet. Nais na gantihan siya para sa malaking tulong niya. Hindi nag-atubili si An Jingchao at sinabing gusto niya siyang pakasalan. Umuwi ang ina ni Li Sunguyet at agad na nagtatanong tungkol sa pagkatao ni An Jingchao. Sa sandaling ito, prangkang sinabi ni An Jingchao na tunay siyang nagmamahal kay Li Sunguyet at detalyadong isinalaysay ang kalagayan ng kanyang pamilya sa malayong bayan. Nang marinig ang kanyang malabo at hindi malinaw na kwento, lalo pang naghinala ang ina ni Li Sunguyet. Nais niyang makita ang kanyang family register, sertipiko ng pamilya. Pagkatapos makita ang pagkain na dinala ni An Jingchao, pinayuhan siya ng ina na sumuko at huwag nang lapitan ang kanyang anak na babae. Nalaman ni Zhuwei ang kinaroroonan ni Li King, kaya nag-utos siya ng mga tao na dakpin ang buong pamilya niya. Pinipilit siyang sumuko sa kanya. Dumating na ang araw ng bagyo. Salamat sa ulan, nakabalik si An Jingchao sa kanyang mundo. Sa sandaling ito, ikinukulong ni Zhuwei si Li King, gamit ang kanyang pamilya para manakot. Pagkabalik pa lang ni An Jingchao, dahil sa labis na pangulila, sinamahan ni Li Sunguyet ang kanyang kapatid na tumawid ng dimensyon papunta sa kabilang mundo. Ngunit si Zhuwei ay hindi naging matapat. Matapos mapilit si Li King na sumuko, inutusan niya itong lasunin si An Jingchao. Nalason si An Jingchao at nakaratay sa kama, nakarinig ng masamang balita. Nagmamadaling dumating si Li Sunguyet upang alagaan ang kanyang kasintahan. Habang naglalambingan ang dalawa, biglang dumating si An Jingling. Nang makita ang eksenang ito, medyo nahiya siya at pagkatapos ay nagtatanong tungkol sa kalusugan ng kanyang kuya. Bagamat mahina pa rin dahil nasa tabi niya si Li Sunguyet, wala nang iniintindi pa si An Jingchao. Hawak ni Zhuwei ang buhay ng pamilya ni Li King, patuloy siyang pinipilit na magtrabaho para sa kanya. Pagkatapos suriin ng doktor si An Jingchao, nagmadali si Li Sunguyet na magtanong tungkol sa kalagayan nito. Sa sandaling ito, nalaman niya na kahit gising na si An Jingchao, mahihina pa rin ang kanyang kalusugan dahil sa natitirang lason sa kanyang katawan, madalas siyang inaantok. Nang marinig ito, labis na nag-alala si Li Sunguyet, buong puso niya siyang inilagaan. Nang makita ang pagsasakripisyo niya, labis siyang naantig ni An Jingchao. Masunurin siyang uminom ng mapait na gamot. Nagpunta si Baizi upang makipagkita kay Zhuwei. Prangkang sinabi na tunay siyang nagmamahal kay An Jingchao at wala na siyang pakialam sa titulo niya. Nang marinig iyon, nagbalak si Zhuwei ng masamang plano at nakipag-usap kay Baizi tungkol sa pagpasok niya sa Manor. Nang dumalaw si Baizi kay An Jingchao, natuklasan niyang malaya pa ring nakakapasok at nakakalabas si Li Sunguyet. Agad siyang galit na pumasok sa silid at sinabi kay An Jingchao na kaya niya itong pagalingin. Pumayag si An Jingchao na suriin siya ni Baizi. Gayunpaman, matagal na sinubukan ni Baizi, ngunit walang nangyari. Interesado lang si An Jingchao kay Li Sunguyet, sinadya pa niyang ipakita ang pagmamahal niya sa harap ni Baizi. Nang makita ang eksenang ito, labis na nag-init ang ulo ni Baizi at ipinahayag niyang magpapakasal siya sa Manor. Pagkatapos, lihim siyang sumulat ng liham kay Zhuwei, sinabing malalim na ang lason kay An Jingchao. Nalaman niya ang tungkol sa pagkakakulong ng ina ni An Jingling. Hindi minamaliit ni Li Sunguyet o iniiwasan siya, tinatrato niya pa rin si An Jingling ng normal. Nang marinig ang sinabi ni Li Sunguyet, labis na naantig si An Jingling. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang taos pusong pagmamalasakit mula sa iba. Nang makita ang negatibong pananaw ni An Jingling, inalo siya ni Li Sunguyet, pinayuhan siyang huwag pansinin ang sinasabi ng ibang tao. Ang pinakamahalagang panuntunan sa buhay ay ang mabuhay para sa sarili, hindi para sa tingnan ng iba. Pagkatapos, gumawa si An Jingling ng isang kahoy na eskultura gamit ang kanyang sariling kamay at ibinigay kay Li Sunguyet. Hindi inaasahan, nagsiselo si An Jingchao nang makita niya ito, agad niyang itinapon ang eskultura sa isang tabi, at pagkatapos ay hinila si Li Sunguyet palayo. Bigla ang nawala si Li Sunguyet. Nang malaman niya ang nangyari, galit na dinala ni An Jingchao ang kanyang espada upang hanapin siya. Sumugod siya sa kasino at pinilit silang ibigay ang babae. Nang marinig ang pangalan ni An Jingchao, nagmadaling inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na ilabas si Li Sunguyet. Nang makita si Li Sunguyet na ligtas, gumaan ang pakiramdam ni An Jingchao. Nang marinig niya ang pag-aalala nito para sa kanya, lalo pa siyang natutuwa. Pagbalik sa Manor, biglang umatake ang lason sa katawan ni An Jingchao. Sumuka siya ng dugo at bumagsak sa kama. Sinabi ng doktor na malalim na ang lason sa kanyang katawan at kung hindi ito agarang maaalis, mapanganib ito sa kanyang buhay. Lumabas si Li Sunguyet at sinabing mayroon siyang paraan upang manatiling masunurin si An Jingchao sa loob ng silid. Ang paraan niya ay ang painumin siya ng pampatulog upang maiwasan siyang lumabas sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi naman gumana ang plano. Nang isasalin na ni Li Sunguyet ang gamot kay An Jingchao, naunahan siya nito, tinakpan ang bibig niya at pinilit siyang uminom ng pampatulog. Pagkagising, nagmadaling nagpalit ng damit si Li Sunguyet at tumakbo upang hanapin si An Jingchao, ngunit huli na. Nang nakita niya ito, nakahandusay na siya sa lupa. Nang nalaman niya ang paraan para mailigtas si
Anjing Chao. Hindi inalintana ni Lee Sung-huyet ang panganib at nagpasya siyang pumunta sa Deville Flower Valley, Mohwagyu, upang humanap ng gamot. Gayunpaman, pagkapasok pa lang nila, nahuli na sila sa lambat. Lumitaw ang Valley Master ng Deville Flower Valley at tinanong sina Lee Sung-huyet at Lee Suyang kung bakit sila pumasok doon. Nakita ni F.A. So doong na hindi madaling kalaban ang Valley Master na ito, kaya siya ay nambola, ngunit hindi man lang ito pinansin ng Valley Master at nagtanong pa rin tungkol sa pinanggalingan ni Hanlay. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni F.A. Sung-huyet ang kanyang sitwasyon. Nais niyang iligtas ang kanyang minamahal, kaya siya ay naglakas loob na pumunta rito upang maghanap ng gamot. Nang marinig na nais ni F.A. Sung-huyet na hanapin ang Lin Chao Herb, nag-utos ang Valley Master na palayain sila, ngunit hindi niya balak na hayaan silang umalis ng ganoon kadali. Nang marinig ang sinabi ng Valley Master na ito, napagtanto ni F.A. Sung-huyet na isa itong tao na nagbibigay pansin ng husto sa panlabas na anyo, kaya nagkaroon siya ng magandang ideya. May kumpiyansang lumapit si F.A. Sung-huyet, pinuri ang kasuotan at estilo ng pananamit ng Valley Master, at kasabay nito ay nais siyang tulungan na magbago. Nang marinig ni F.A. Sung-huyet ang mga bago at kakaibang salita, malaki ang interes ng Valley Master. Sa sandaling inakala ni F.A. Sung-huyet at F.A. So doong napalalayain sila ng Valley Master, bigla itong nagbago ng isip. Hindi sumuko si F.A. Sung-huyet at patuloy na nagbigay ng matatamis na salita sa Valley Master. Sa kabilang banda, nagising si An Se-chiu at dinalaw siya ng matandang ginang na labis na nag-aalala sa kanya. Pagkakita pa lang ay tinanong agad siya tungkol kay F.A. Sung-huyet. Buong araw siyang hindi nakita. Nang marinig ito, labis na nag-alala si An Se-chiu. Nang malaman na si F.A. Sung-huyet ay nagpunta sa Maho Valley, alam ni An Se-chiu na mapanganib ang lugar na iyon, kaya't hindi pinansin ang kanyang kalusugan at nagmadaling bumangon mula sa kama. Samantala, ang Valley Master ng Maho Valley ay nakikinig kay Lee Sung-huyet na nagkukwento tungkol sa harem, Legend of Zen Huan. Lubos siyang nalilibang. Nang makita ito, nais ni F.A. Sung-huyet na gamitin ang Lin Chao Herb upang ipagpalit sa iba pang mga kwento, ngunit nanatiling matigas ang Valley Master na huwag ibigay ang kayamanan. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang tauhan upang iulat na may sumugot. Lumingon si F.A. Sung-huyet at nakita si An Se-chiu na nakatayo roon. Pagbalik sa silid, pinainom ni F.A. Sung-huyet si An Se-chiu ng gamot. Tinitigan ni An Se-chiu si F.A. Sung-huyet na mahimbing na natutulog. Sa takot na magising siya, inilipat niya ito sa kama. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang magkunwari na may sakit upang linlangin siya. Matapos ayusin ang lahat ng nakapaligid, nagpatuloy si An Se-chiu sa pag-arte sa harap ni F.A. Sung-huyet. Nang dumating si Batch Chai at ang mga tao ni Chao Ui, nagkunwari siyang malubha ang sakit at naloko silang lahat. Sa paalala, nagtungo si F.A. Sung-huyet upang hanapin si An Se-ridan at nais siyang bigyan ng regalo. Nang makita ang dalawang magkasama, dumating si An Se-chiu upang sanduin si F.A. Sung-huyet pauwi. Pagkatapos, nagdala muli si An Se-chiu ng regalo para sa kanyang ina. Nakita ng matandang ginang ang intensyon ng kanyang anak at nais siyang tulungan na pamahalaan ang manor, ngunit ayaw ni An Se-chiu. Pagbalik, nalaman ni F.A. Sung-huyet na nagpapanggap lang si An Se-chiu na may sakit. Agad siyang nakipagtulungan sa pag-arte. Habang abala si F.A. Sung-huyet, dumating si An Se-ridan upang magbigay ng pabalik na regalo. Nang makita ang dalawa na malapit, nagselo si An Se-chiu at pinaalalahanan si F.A. Sung-huyet na huwag makipagsapalaran sa palengke kasama si An Se-ridan. Dumating si An Se-ridan. Nagpatuloy muli ang dalawa sa kanilang pag-arte sa harap niya. Umakyat si F.A. So doong sa bundok upang mangaso, ngunit wala siyang nahuli. Sa pagkakataong ito, nagkataon siyang nakakita ng isang mangangaso. Nakita niya ang taong ito na nakahuli ng maraming malalaking hayop kaya't humanga si F.A. So doong at nais sumama upang matuto. Bago umalis, nag-iwan pa siya ng marka sa puno. Pagkatapos magtrabaho ni N.E.Ho, bumalik siya upang hanapin si F.A. So doong ngunit hindi niya ito nakita. Natuklasan niya ang marka sa puno at nagmamadaling nagulat kay An Se-chiu. Matapos basahin ang sulat, labis na nag-alala si F.A. So para sa kanyang nakababatang kapatid. Nais niya na hanapin ni An Se-chiu ito bago magdilim. Nang marinig ito, nahulaan ni An Se-chiu na ang lugar kung saan nawawala si F.A. So doong ay nasa ilalim ng pamamahala ni Chao Ui. Inimbita niya lang si An Se-chiu sa kanyang kaarawan, kaya siguradong may kinalaman siya rito. Labis na nag-alala si F.A. Sung-huyet para sa kanyang nakababatang kapatid at nais na sumama kay An Se-chiu upang iligtas siya. Dahil sa panganib, ayaw ni An Se-chiu na mapahamak si F.A. Sung-huyet. Nais niyang siya lang ang mag-isang pumunta upang iligtas si F.A. So doong. Ngunit palihim na nagtago si F.A. Sung-huyet sa karwahe at sumama sa kanya. Sa suporta ni F.A. Sung-huyet, nagpanggap si An Se-chiu na mahina at pumasok sa piging. Hindi pa rin kontento si Chao Ui at nagpatuloy sa paghahanap ng gulo, gamit ang pagkakataon ng pakikipagkamay upang tingnan kung mailason pa si An Se-chiu. Habang umiinom ng alak, nakuha ni An Se-chiu ang sitwasyon. Inutusan niya ang kanyang tauhan na lihim na subaybayan ang kahina-hinalang tauhan at hanapin si F.A. So doong, habang siya naman ay nagpaiwan sa piging at nagpatuloy sa pagpapanggap na mahina. Sinamantala ni Chao Ui ang pagsayaw at pagkanta upang magtangkang pumatay. Dahil nakita ni F.A. Sung-huyet ang masamang balak ng matandang tusong ito, nais niyang alisin si An Se-chiu at hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit nais ni An Se-chiu na manatili upang humaba ang oras para makita ni N.E.Ho ang pagliligtas. Mabilis na nag-isip si F.A. Sung-huyet ng dahilan at umalis kasama si An Se-chiu. Sa kabilang banda, sinundan ni N.E.Ho ang bakas ng tauhan at natagpuan ang lugar kung
kung saan nakakulong si Effie Sudoong. Agad niyang iniligtas si Effie Sudoong. Habang naghihintay sa silid, natuklasan ni Effie Songuyet at An Seo-chiu ang mga nakaitim na taong nag-aabang sa labas. Pagkatapos resolbahin, biglang dumagsa ang isa sa kanilang mga tao na parang mga bubuyog na naglabasan sa pugad. Sa pagkakataong ito, nais ni Chao Wei na samantalahin ang pagkakataon upang kumilos. Sinasadya niyang pukawin si Batch Chai at nais niyang siya ang gumawa ng masama kay Effie Songuyet. Ngunit hindi pala ito magagawa ni Batch Chai at tinulungan pa niya silang makatakas mula sa paghabol. Nang makita niya silang tumatakas, inutusan ni Chao Wei ang kanyang mga tauhan na lihim silang harapin sa daan. Matapos ayusin ang lahat, sama-sama silang bumalik sa manor. Patuloy na pinupuri ni Effie Songuyet ang kanyang matalino at magaling na asawa. Kinabukasan, pumunta si An Seo-chiu upang makipagkita sa matandang ginang at ikinuwento ang masamang balak ni Chao Wei. Nais nilang iligtas muna ang manor master bago magpatuloy. Nang dumaan si An Seo-chiu upang bisitahin ang kanyang ama, natuklasan niya na pumunta na rito si Chao Wei. Binabantayan niya ang manor master. Pagkatapos noon, umalis si An Seo-chiu ng palihim nang walang pasabi kay Effie Songuyet. Dahil hindi niya ito makita, hinanap ni Effie Songuyet si En Iho at pinilit siyang sabihin ang kinaroroonan ni An Seo-chiu. Sa huli, natagpuan nila si An Seo-chiu, ngunit silang tatlo ay sabay-sabay na nahulog sa bangin. Nang magising sila, natuklasan nila na si An Seo-chiu ay tinamaan ng pana at walang malay. Sa pagkakataong ito, bumuhos ang malakas na ulan kaya nagmamadali silang naghanap ng masisilungan. Bumalik ang tauhan ni Chao Wei upang iulat ang pagkahulog ni An Seo-chiu sa bangin. Nang marinig ito, hindi pa rin panatag si Chao Wei at nais niyang makita ang bangkay ni An Seo-chiu. Agad siyang pinakalma ng tauhan na nagsasabing napakadelikado ng lugar kung saan nahulog si An Seo-chiu at tiyak na hindi na ito mabubuhay pa. Nang marinig ito, kumalma si Chao Wei. Inutusan niya ang isang tao na ibalik si Sedan sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nagsimula na si An Seo-chiu kasama sina Effie Songuyet at Effie Sudoong sa paglalakbay pa uwi na nagpaplanong tumawid sa panahon sa gitna ng bagyo. Ngunit sa sandaling ito, nakakita si An Seo-chiu ng isang kakaibang espada. Pagtingin ng mabuti, nagpasya siyang bumalik sa manor. Nang marinig ito, nais din ni Effie Songuyet na sumama. Gayunpaman, alam ni An Seo-chiu ang lahat ng panganib. Ayaw niyang ipagsapalaran ni Effie Songuyet ang kanyang buhay. Agad niya itong hinila at ginamit ang kidlat upang ibalik siya sa modernong panahon. At siya naman ay bumalik sa manor upang ayusin ang lahat. Pagsapit ng gabi, isinugal ni An Seo-chiu ang kanyang buhay upang iligtas si An Seo-dan. Masigasig siyang nakipaglaban sa mga tauhan ni Chao Wei. Nais ni Chao Wei na makita ang mukha ng taong nakikipaglaban sa kanyang mga tauhan, kaya sumugod siya at inagaw ang maskara ng tao. Ngunit nakita niya ang isang estrangherong mukha. Agad siyang nagtanong tungkol sa pinanggalingan nito. Sa sandaling ito, lumitaw ang matandang ginang na nagsasabing ito ay isa sa kanyang mga tao. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagsisermon kay Chao Wei. Sa pagkaalam na nakagawa siya ng pagkakamali, napilitan si Chao Wei na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaalis ni Chao Wei, nakipagkita ang matandang ginang sa kanyang apo at ibinigay ang tampok na pamamaraan ng puso upang matulungan siyang mapigilan ang lamig na lason sa kanyang katawan sa loob ng 100 araw. Pagkatapos noon, tinanong ni An Seo-chiu ang kanyang lola kung paano niya natuklasan ang masamang balak ni Chao Wei. Ipinaliwanag ng matandang ginang ang mapanlinlang na kalikasan ni Chao Wei. Alam niyang gusto niyang saktan si An Seo-dan at tiyak na hindi siya kikilos ng palihim. Ang paglikha niya ng ganoong kaguluhan ay tiyak na upang akitin si An Seo-chiu na lumabas. Pagkatapos ay nag-usap silang dalawa tungkol sa mga mahalagang bagay. Ipinakita ni An Seo-chiu sa matandang ginang ang pattern ng bulaklak na natagpuan sa kalapit na silid. Nagulat ang matandang babae pagkakita at sinabing maaaring si Chao Wei ay miyembro ng Demon Cult dahil ilang tao na lang ang nakakakilala sa pattern na ito ngayon. Para iligtas ang Manor Master, kailangan lang nilang hanapin ang Demon Cult. Naniniwala si An Seo-chiu na matagal nang nawala ang tagapagmana ng Demon Cult. Ngunit iginiit niya na buhay pa ang matatanda ng Demon Cult. Si Effie Songuyet ay bumalik sa modernong mundo. Hawak ang bato sa kanyang kamay, pinagalitan niya ang kanyang kapatid. Habang natutulog siya, nagising si An Seo-chiu sa kabilang mundo. Nang magkita muli sila, hindi pa rin pinatawad ni Effie Songuyet si An Seo-chiu. Nang makita si Effie Songuyet na umalis, pinaalalahanan ni An Seo-chiu si En Iho na huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa lamig na lason sa kanya. Ngunit habang wala sila, dinala ni Chao Wei ang kanyang mga tauhan sa bulwagan at pinilit si An Seo-chiu na isuko ang posisyon. Sa modernong mundo, matagal nang naghihintay si Effie Songuyet para kay An Seo-chiu, ngunit hindi niya ito nakita. Kaya't dinala niya ang lahat sa kabilang mundo upang tulungan siya. Sa daan, nagkataon silang nakakita ng isang nagbebenta ng antigong bagay. Agad siyang kumilos upang tanggalin ang panganib at kunin ang bagay na kailangan niya. Pagbalik, nalaman ni Effie Songuyet na nagtatago ng sakit si An Seo-chiu. Galit siya at nagbalak na umalis, ngunit dahil sa labis na pag-aalala para sa kanya, dinala niya pa rin ito. Matapos ilapag si An Seo-chiu sa kama, natuklasan ni Effie Songuyet na hindi pa rin ito nagigising. Labis siyang nag-alala sa kalagayan nito at patuloy siyang ginigising. Nagising si An Seo-chiu at sinabi kay Effie Songuyet na mas maayos na siya. Ginamit niya ang tampok na pamamaraan ng puso na itinuro ng kanyang lola upang ayusin ang kanyang paghinga. Subalit
Subalit, napakalamig pa rin ang kanyang katawan. Naramdaman ni Effie so doong na siya ay labis at hinila si Ho palabas na nag-iwan ng pribadong espasyo para sa dalawa. Pagkaalis ng lahat, sinabi ni Ansev Chiu kay Gisei Songuyet na nais niyang bumalik sa modernong mundo kasama siya upang mamuhay bilang dalawa. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Effie Songuyet na sila ay mula sa dalawang magkaibang mundo at ayaw niyang sumama sa kanya. Lumabas si Effie Songuyet upang magluto ng sabaw ng isda para kay Ansev Chiu at pinakiusapan ang kanyang nakababatang kapatid na dalhin ito. Ngunit hindi sumunod si Effie so doong sa kanyang ate. Iniwan niya ang sabaw sa isang tabi at pinayuhan ang kanyang ate na siya mismo ang magdala upang aliwin si Ansev Chiu na huwag nang maging malungkot. Nagmatigas pa rin si Effie Songuyet at sinabi kay Ansev Chiu ang tungkol sa pagnanais niyang bumalik ito. Nang marinig ang mga masasakit na salita, nagkunwari si Ansev Chiu na nawala ng malay at bumagsak sa mga bisig ni Effie Songuyet. Habang nakahiga sa kama, patuloy na humingi ng tawad si Ansev Chiu kay Effie Songuyet. Hiling niyang patawarin siya. Sa ibang lugar, si Ansev Denju ay nasa kanyang silid, nakatingin sa larawan ni Effie Songuyet, nag-aalala para sa kanya. Sa sandaling ito, nagulat ang isang tauhan na dumating ang dalawang manor master upang bumisita. Nagmadaling humiga si Ansev Den sa kama. Nagkunwari na mahina upang malinlang si Chao Wei na naging dahilan upang maging kampante ito. Nang umalis si Chao Wei, nagdududa pa rin siya na buhay pa si Ansev Chiu. Plano niyang gamitin ang pagkukunwari na malubha ang sakit ng matandang ginang upang akitin siyang lumabas. Pagdating ng gabi, nagpunta si Effie Songuyet sa tagpuan upang makipagkita kay Ansev Chiu. Pagkakita pa lang sa kanya, ibinigay agad ni Ansev Chiu ang inihanda niyang regalo. Sa pagkakita nito, nais pa ring umalis ni Effie Songuyet. Nagmamadali si Ansev Chiu na pigilan siya, nais niyang magpaliwanag ng malinaw. Sinabi ni Effie Songuyet ang kanyang sama ng loob na nagsasabing dapat nilang harapin ang mga paghihirap ng magkasama at hindi niya dapat ito pasanin ng mag-isa. Nang marinig ang mga salitang ito, sumang-ayon si Ansev Chiu, nangangakong lalampasan nila ang lahat ng balakid ng magkasama. Pagkatapos, nagkaayos silang dalawa gaya ng dati. Gayunpaman, si Chao Wei sa manor ay hindi mapigilan ang kanyang ambisyon. Plano niyang saktan ang matandang ginang. Nakita ng matandang babae ang kanyang masamang balak. Pagkatapos makita ang kanyang anak, nagpasya siyang isagawa ang ritual para kay Ansev Chiu kinabukasan. Nang makitang wala ng gaanong oras, sumang-ayon si Chao Wei sa kahilingan ng matandang ginang. Pagkabalik ni Ansev Chiu, sadyang nagpatagal ang matandang ginang sa kinaroroonan ni Chao Wei. Pumunta si Ansev Chiu sa silid ng kanyang ama. Pinuputol ang mga tanikala at inaalis ang lason para sa kanya. Gayunpaman, bago dumating si Chao Wei, itinulak ng ama ni Ansev Chiu ang kanyang anak palabas at hinarap ang lahat ng mag-isa. Sa modernong panahon, labis na nag-alala si Effie Songuyet para kay Ansev Chiu. Sa sandaling ito, bigla siyang nakakita ng isang piraso ng damit na may dugo. Labis siyang natakot. Nang marinig ang ingay ni Chao Wei, nagmamadaling nagtago si Ansev Chiu sa likod ng paraban upang magmasid. Natuklasan ni Chao Wei na may nagtatago sa likod at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Dahil natuklasan, tumalon si Ansev Chiu sa bintana at tumakas. Hinabol siya ng mga tauhan ni Chao Wei, ngunit hindi nila siya nakita. Tumakbo si Ansev Chiu upang hanapin ang matandang ginang at ikinuwento ang nangyari. Sa pagkakataong ito, nahulog ang kanyang meteorite. Hindi siya nakakaramdam ng kulog, kaya maaaring hindi na siya makabalik at hindi na makita si Effie Songuyet. Sa sandaling ito, nakarinig si Ansev Chiu ng ingay at nagmamadaling nagtago. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Ansev Den. Pumasok si Ansev Den sa silid at nakipag-usap sa kanyang kuya tungkol sa masamang balak ni Chao Wei. Sa pagkakataong ito, dahil nakialam ang matandang ginang, tiyak na magiging tinik siya sa mata ng kalaban. Pinaalalahanan ni Ansev Den ang kanyang kuya na mag-ina. Nang balakin ni Ansev Den na dalhin ang matandang ginang sa isang ligtas na lugar upang magtago, tumanggi ang matandang babae. Naniniwala siya na si Ansev Chiu ay inalis ni Chao Wei. Nais niya si Ansev Den na ipagpatuloy ang pagharap kay Chao Wei at sirain ang masamang balak nito. Kung aalis siya ngayon, tiyak na maghihinala ang kalaban. Sa modernong mundo, hawak ni Effie Songuyet ang meteorite sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang kanyang telepono at nalaman na may bagyo bukas, kaya nagpasya siyang bumalik sa kabilang mundo. Nakita ni Fiu Ho si Effie Songuyet na patuloy na tinatawag ang pangalan ni Ansev Chiu. Lihim siyang bumalik sa manor upang ayusin ang lahat. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Effie so doong na huwag hayaang mapahamak si Effie Songuyet. Pagkagising, natuklasan ni Effie Songuyet na nawawala ang meteorite. Agad niya itong hinanap kay Fiu Ho upang bawiin. Habang nagkakagulo ang dalawa, biglang bumuhos ang malakas na ulan at kumulo. Sabay silang tumawid sa mundo ni Ansev Chiu. Nang makita si Ansev Chiu, masayang yumakap si Effie Songuyet sa kanya at sinabi ang kanyang pag-aalala. Matapos maayos ang usapin ng matandang ginang, hindi pa rin nila alam ang dahilan kung bakit nakikipagsabuatan si Chao Wei sa Demon Code. Nais nilang makuha ang liham sa pagitan ng dalawang panit. Ang tatlo ay nagkunwari, sinundan ang mga tao ng Demon Code sa isang kuweba at naghanap ng liham. Sina Ansev Chiu at Ansev Denju ay naghanap ng kalahating araw, ngunit wala pa ring nakita. Biglang bumalik ang mga tao ng Demon Code. Si Effie Songuyet na nagbabantay sa labas ay mabilis na nag-isip at nagpatagal. Ngunit sa huli ay natuklasan pa rin. Gayunpaman, mahusay pa ring nakalabas si Effie Songuyet sa panganib at umalis sa kuweba kasama sina Ansev Chiu at Ansev Denju. Nang malaman ni Batch Chai ang ginawa ni Chao Wei kay Ansev Chiu, nagalit siya at nagpahayag ng pagputol ng relasyon sa kanya. Hindi pinansin ni Chao Wei si Batch Chai. Tinawag niya si Gisei Then at pinilit itong magpatuloy sa pagtatrabaho
magtatrabaho para sa kanya. Samantala, pinahihirapan ng mga tao sa Manor si Ansedidan na gustong magpadala siya ng tropa upang salakayin ang demon cult. Bago umalis, uminom siya ng alak upang maibsan ang kanyang kalungkutan at naalaala si Effie Songwet. Matapos mailigtas ni Anset Chiu, nakahiga si Ansedidan sa kama at inalagaan ng buong puso ni Effie Songwet. Paglabas, sabik si Ansedidan na gumawa ng kahoy na estatwa para kay Effie Songwet. Nang marinig ang mga bago at kakaibang salita ni Effie Songwet, labis siyang nagkaroon ng interes. Ngunit ayaw nang magpaliwanag pa ni Effie Songwet. Agad siyang kumuha ng mga kagamitan at nagsimulang magtrabaho. Pagbalik ni Anset Chiu, nagdala siya ng mga trophy at ipinagmalaki kay Effie Songwet. Sinamantala pa ng dalawa ang pagkakataong ito upang magpakita ng pagmamahalan sa harap ni Ansetidan. Narinig ng tauhan ni Chao Mui ang usap-usapan na si Ansetidan ay walang silbi kaya nagulat siya kay Chao Mui. Nanais niyang kumilos ito. Gayunpaman, naniniwala si Chao Mui na ang matandang ginang ang pinakamalaking hadlang. Nais niyang gamitin ang demon cult upang patayin ang matandang babae. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chao Mui. Pumunta siya upang makipagkita sa matandang ginang at sinabing sasamahan niya ito sa templo upang manalangin para sa pagpapala bukas. Sa simula ay hindi pumayag ang matandang ginang, ngunit dahil sa banta ni Chao Mui na gamitin ang kanyang mga kamag-anak, napilitan siyang sumuko. Pagsapit ng gabi, sumakay ang matandang ginang sa sedan chair papunta sa templo. Ngunit hinabol siya ng mga tao ng demon cult upang patayin. Agad na nagkunwari si Effie Songwet na nakatayo sa tabi bilang isang miyembro ng demon cult upang magpatagal habang hinihintay si Anset Chiu. Lumitaw si Anset Chiu at sinama si Effie Songwet upang harapin ang mga mamamatay tao. Nailigtas nila ang matandang ginang na nalaman na si Chao Mui ang nag-ayos ng lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtago pa si Anset Chiu. Nais niyang gumamit ng sarili niyang pamamaraan para gantihan ito. Sinasadya niyang pinakawalan ang mga mamamatay tao upang magulat. Pagkatapos ay nagplano siya kung paano haharapin ito. Narinig ni Chao Mui ang ulat ng kanyang tauhan na ang matandang ginang ay inalis na kay Desathan at nagpatuloy sa susunod na plano. Paglabas, nagkunwari siyang nagdadalamhati at sinabi sa lahat sa Manor na inalis ng demon cult ang matandang ginang. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Gamit ang pagkakataong ito, ipinahayag ni Chao Mui na wawasakin niya ang demon cult at ipaghihiganti ang mga inosenteng tao. Bumalik si In Ho upang magulat kay Anset Chiu na nagpapanggap si Chao Mui na umaatake sa demon cult upang makuha ang posisyon ng Manor Master. Nang marinig ito, nagpasya si Anset Chiu na hanapin ang kanyang nakababatang kapatid at iligtas ang kanyang ama mula sa panganib. Nang malaman ni Chao Mui na aalis si Batch Chai, nagalit siya at lihim na nag-utos na tanggalin siya. Kahit may martial arts si Batch Chai, hindi niya kayang kalabanin ang nakararami. Sa oras ng panganib, dumating si Desaitan upang iligtas siya at pagkatapos ay umalis. Pagbalik sa silid, pinag-aralan ni Ansetidan ang telepono ni Effie Songwet. Inutusan niya ang kanyang tauhan na mag-imbestiga sa Hantoy Sect. Nalaman niya na tumakas ang dalaga ng Hantoy Sect kasama ang isang chef. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-imbestiga. Dahil wala siyang ginagawa, naisip ni Effie Songwet ang tungkol sa pagbuburda. Nagtanong siya kay Han Guanjaya. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ang mga sample, wala pa rin siyang nakitang gusto niya. Pinahanap ni Ansetidan ang matchmaker. Nalaman niyang ito ang chef na nakakita sa babaeng may mole sa kamay. Nang malaman niyang naghahanap si Effie Songwet ng burda, nagkunwari siyang magtatanong upang magpatuloy sa paghahanap ng clue. Hindi nagtagal. Nalaman ni Ansetidan na may mole sa kamay ang maid na si Dao Yun. Pumunta si Anset Chiu upang makita ang kanyang ama. Ngunit sinabi nito na natagpuan na niya ang dalaga ng Hantoy Sect. Nalaman din niya na nagpanggap si Effie Songwet at nais niyang kanselahin ang kasunduan. Nang marinig ito, labis na nataranta si Anset Chiu. Matapos tingnan ang mga liham, sinabi niya sa kanyang ama na umibig siya kay Effie Songwet at ayaw niyang magpakasal sa iba. Gayunpaman, hindi nakinig ang Manor Master. Nagpumilit siyang pakasalan niya si Dao Yun upang suklian ang utang na loob sa Hantoy Sect. Nang marinig ang pagtanggi ng kanyang anak, nagalit ang Manor Master at bumalik ang kanyang sakit. Nagbanta pa siya nakitilin ang sarili niyang buhay. Alam din ni Ansetidan ang tungkol kay Ise, kaya't inutusan niya ang isang tao na tawagin si Inri Magigi. Sa pagkakataong ito, gusto niyang personal na makipagkita kay Didmui. Dumaan si Ise at tinawag siyang binibini ng kanyang mga kasamahan. Hindi sanay si Ise at gusto niyang tawagin siya ng lahat sa dati niyang pangalan. Nang marinig ang tungkol sa sakuna ng Han Kirisek, hindi niya maiwasang mag-alala. Nang matanggap ni Didmui ang balita mula kay Ansetidan, agad siyang nagmadaling pumunta. Kinuha ni Ansetidan ang hairpin na gawa niya sa sarili niyang kamay at ibinigay kay Didmui. Habang inilalagay ni Didmui ang hairpin sa kanyang buhok upang tingnan, bigla siyang nakarinig ng sinasabi ng isang katulong na si Ise ay ang binibini ng Han Kirisek at ikakasal na kay Anset Chiu. Nag-alala si Didmui. Agad siyang tumakbo upang hanapin si Anset Chiu para linawin ang mga bagay-bagay. Sa sandaling ito, nasa silid si Anset Chiu at inutusan si Ege Ho na huwag sabihin kahit kanino ang tunay na pagkatao ni Ise. Gusto niyang mabilis na ayusin ang bagay na ito upang hindi na mag-alala si Didmui. Habang tinatanong ang tungkol sa kamakailang kalagayan
ni Di Tingwit. Narinig ni Anse Chiu mula kay Eng Ho na madalas siyang nakikipagkita sa kanyang nakababatang kapatid. Sa loob, hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Dumating si Di Tingwit sa silid ni Anse Chiu upang kumprontahin siya. Nang malaman niya ang tungkol sa nalalapit na kasal niya sa binibini ng pamilya Han, nagsiselos siyang nagbalak na matulog sa sala. Nang malaman ito, sinumbatan ni Anse Chiu ang tungkol sa madalas niyang pakikipag-ugnayan kay Anse Dan. Nang marinig ito, agad na sumagot si Di Tingwit. Hindi na nakapagtimpi si Anse Chiu. Hinila niya si Di Tingwit at hinalikan ng marubdob upang igiit ang kanyang pag-aari. Kahit sinubukan ni Di Tingwit na kumawala, mahigpit pa rin siyang hinawakan ni Anse Chiu. Pagkatapos niyang kumalma, nangako si Anse Chiu na aayusin niya ang bagay na ito at bibigyan si Di Tingwit ng paliwanag. Pagkatapos, nag-organisa ng hapunan ang ama ni Anse Chiu at inanyayahan si Ise na dumalo, ngunit hindi niya tinawag ang matandang ginang na labis na nagmamahal kay Di Tingwit. Alam ni Anse Chiu na nagbago ang saloobin ng kanyang ama at wala na siyang idinagdag pa. Pagkatapos ng hapunan, nagbigay ng ulat ang alagad ng Hansek sa pinuno ng Nayod na ang pinuno ng sekta ay nawawala. Nag-alala si Ise at humiling sa lolo ni Anse Chiu na tulungan ang Han Givesek. Lumabas si Anse Chiu para magtrabaho. Palagi siyang sumusunod kay Di Tingwit. Sa sandaling ito, pansamantala nilang isinantabi ang tungkol kay Ise at sabay na hinarap ang bagong sakuna. Sa isang kuweba, tiniyak ni Anse Chiu kay Di Tingwit na sa buhay na ito, wala siyang kailangan na iba, tanging siya lang ang sapat. Natagpuan nila ang pinuno ng sekta at nalaman nilang ang martial arts na star shifting ay lumitaw na sa Giang-i. Nagpasya si Anse Chiu na lihim na mag-imbestiga at ibalik ang katarungan sa mundo ng martial arts. Pagbalik sa burol, natuklasan ni Anse Chiu at Di Tingwit na ang taong nagbibigay ng ilaw ay nagtago ng lason sa kanyang manggas. Hindi nila inaasahan na sadyang sasaktan ni Anse Denyu ang kanyang kuya. Nagdulot ng maling pagkakakilala kay Ise bilang si Di Tingwit. Tinawag pa niya si Di Tingwit na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Nagpunta si Di Tingwit sa tea house upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol kay Suili Madin. Nagising si Anse Chiu sa kama, alam niyang nagpunta si Di Tingwit sa pihigan. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nahimatay, kaya't binuklat niya ang martial arts manual at nakakita ng kakaiba. Pagkatapos tingnan, hinulaan ni Anse Chiu na hindi sinasadyang nabasa ni Anse Dengu ang maling heart technique. Matapos gumaling ang kanyang kalusugan, naghanap agad siya kay Di Tingwit. Sa sandaling ito, iniulat ng kanyang alagad na ang tindahan ng mastermind ay mabilis na tumakas. Nagulat si Anse Chiu, bakit nila nalaman ang balita ng maaga at naghanda ng husto. Nagduda si Anse Chiu na may internal death sa tabi niya, kaya't sadyang nagpakalat siya ng maling impormasyon upang akitin ang mastermind na lumantad. Sa kabilang banda, nagpunta si Di Tingwit sa Dangu upang hanapin si Guro Nuli Madre. Mainit siyang tinanggap ng matandang may-ari. Nagtanong pa siya ng impormasyon, ngunit ang musisyan sa silid ay walang idinagdag, nagpa siya lang na tumugtog ng isang kanta para sa kanya. Nang makita na ayaw niyang magbigay ng impormasyon, nalungkot si Di Tingwit at hiniling sa musisyan na tumugtog ng malungkot na love song upang aliwin ang kanyang naghihinagpis na puso. Nang makita na hindi ito epektibo, nag-isip si Di Tingwit ng ibang paraan. Sinabi niya sa musisyan na may hinahabol siyang isang tao. Nang marinig ng musisyan na si Hong Fei ang hinahabol ni Di Tingwit, agad sinabi ng musisyan na nakita niya si Hong Fei ng ilang beses. Nang marinig ito, agad ibinigay ng musisyan kay Di Tingwit ang address ni Guro T at inihatid pa siya sa pintuan. Nakilala ni Anse Chiu si Di Tingwit. Nakita niyang nagtatampo na naman siya. Nagpatuloy siyang magkunwari na may sakit at nagkunwaring nagkamali ng pagkakilala sa tao. Nang makita si Anse Chiu na nagsasalita ng walang kabuluhan, hindi maiwasan ng musisyan na matakot. Dumating si Anse Dan. Nakita niya sina Anse Chiu at Di Tingwit na magkasama. Bukod pa rito, bumalik ang sakit ni Anse Chiu. Nagduda siyang nagkukunwari si Anse Chiu na may sakit, kaya't sadyang hinulog niya ang parol. Nagpakita si Anse Chiu at pitrotektahan si Di Tingwit. Nang malaman ni Di Tingwit na nagkukunwari siya na may sakit, nagalit siya at umalis. Umalis si Di Tingwit at nagpatuloy si Anse Chiu sa paghahanap ng mga pahiwati. Inakit ni Eng Ho ang mga lalaking nakaitim sa bahay at nakipaglaban sila ng husto sa mga alagad. Gayunpaman, sa huli ay nakatakas pa rin sila. Muntik nang mapahamak siguro lumitaw si Anse Chiu sa tamang oras at inayos sila. Pagkatapos, humingi siya ng tulong kay Guro D. Nakilala ng nakatakas na lalaking nakaitim ang ibang tao. Nang tanggalin ng taong ito ang kanyang maskara, lumabas na si Anse Dan ito. Dati, sinabi na ng ina ni Anse Dangu ang lokasyon ng martial arts manual na star shifting. Matapos makuha ang manual, agad niyang inayos ang lahat. Hindi na huli ni Andy Ho ang naglason. Lumapit siya kay Anse Chiu upang umamin ng pagkakamali. Gayunpaman, walang sinabi si Anse Chiu. Gusto niyang pakawalan ang maliit na hipon upang hulihin ang malaking hipon. Kinaumagahan, oras na para sa paligsahan. Tumingin si Di Tingwit kay Anse Chiu. Sadyang nakipagpare siya kay Anse Dan para magselos ito. Nang makita ito, nakipagpare si Anse Chiu kay Isen. Gusto niyang magpaliwanag kay Di Tingwit. Nang makita ni Di Tingwit na nakuha ni Anse Chiu ang embroidered painting na matagal na niyang gusto, pumayag siya sa hiling nito. Lumabas si Anse Chiu para ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Pagkatapos ay masaya niyang dinala si Di Tingwit upang kunin ang regalo. Pagpasok, nahuli ni Anse Chiu ang lason. Siya ay miyembro ng Han Givesek. Gayunpaman, hindi isiniwalat ng lalaki na si Anse Dangu ang mastermind. Inakusahan pa niya si Hong Fei. Si Anse Chiu
Ginamit ang pagkakataong ito upang hilingin sa pinuno ng Han Tive-sec na kanselahin ang kasunduan sa kasal kay Is. Nang halos makita na ni Hong Fei ang magnanakaw ng star shifting, pinatay ni Anseti Dangu ang naglason. Matapos umalis si Anseti Dan, malubha ang kanyang sugat. Umalis si Hong Fei at hinabol siya ng lahat, ngunit huli na. Sa sandaling ito, may nagulat sa pinuno na pinatay ang kanyang kapwa-miyembro. Nang marinig ito, agad na inisip ng pinuno na si Hong Fei ang may kagagawan. Galit siya at gustong ipaghiganti ang kanyang kapwa-miyembro. Gumaling na ang kalusugan ni Anse Chiu. Sumakay sila ni Di Dingwit sa karwahe pabalik sa Mountain Villa. Gusto nilang magpaalam sa pinuno at bumalik upang bisitahin ang kanyang ama at mga kamag-anak. Sa sandaling ito, ang nagsasanay ng star shifting ay hindi pa rin natagpuan. Nararamdaman ni Anse Chiu na marami pang mga bagay ang naghihintay na ayusin niya. Nakilala ni Hong Fei si Tetatlo sa isang kuweba. Nang marinig niya si Tetatlo, nalaman niya na ang star shifting martial arts manual ay hindi pa nailabas kundi nakatago sa isang lihim na kompartimento ng kuweba. Nagmadali si Hong Fei na maghanap ngunit walang nakita. Sina Di Dingwit at Anse Chiu ay nakasakay sa karwahe. Patuloy na nag-uusap tungkol sa mga bagay na ginawa ni Hong Fei. Hindi inaasahan, magaspang ang daan para sa karwahe. Si Ansete Danyu ay nasugatan at hindi na makasakay sa kabayo. Dinala niya ang kanyang mga alagad upang magpagaling. Gustong tumulong ni Di Dingwit, ngunit tinanggihan siya ni Ansete Dan. Pumasok si Ansete Din at ang kanyang alagad sa kailaliman ng kagubatan upang magpagaling. Sa sandaling ito, nakita ng alagad si Hong Fei na dumadaan, kaya't nagpaalala siya kay Ansete Dan. Nag-ingat si Ansete Dan. Alam niyang hindi pa niya matagumpay na naisasagawa ang star shifting martial arts. Kaya't nagplano siya ng iba. Sadyang nag-set up si Ansete Dan ng bitag para sa kanyang kuya, na nagpaakala kay Hong Fei na si Ansete Chiu ang nagnakaw ng star shifting manual. Nang araw na iyon, kinidnap ni Hong Fei si Di Dingwit at pinilit siyang ibigay ang manual. Kahit patuloy na nagpapaliwanag si Di Dingwit kay Ansete Chiu, hindi naniwala si Hong Fei. Sinubukan ni Di Dingwit na makipag-usap sa emosyonal na paraan kay Hong Fei. Lumitaw si Ansete Chiu upang iligtas si Di Dingwit. Subalit, pagbalik sa Mountain Villa, nilait ng kanyang ama si Di Dingwit. Nang marinig ito, pinaalalahanan ni Ansete Chiu ang kanyang ama na si Di Dingwit lang ang kailangan niya. Lihim na sinasanay ni Ansete Dangu ang star shifting. Nang malaman niyang ikakasal na si Di Dingwit sa kanyang kuya, gusto niya itong sirain. Dahil kasama niya si Ansete Chiu, hindi inabot ni Di Dingwit ang bagyo. Pagkaalis ni Ansete Chiu, narinig niya mula kay Deng Ho na may isang badlist noon na biktima ng star shifting, kaya't nagmadali siyang pumunta upang tingnan. Nag-uusap sina Ansete Dan at ang kanyang ina tungkol sa badlist noon at sa Valley Master ng Maho Valley. Pumasok ang alagad at nagulat na natagpuan na ni Ansete Chiu ang taong nagsulat ng liham ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Ansete Dan, agad niyang sinabi sa kanyang anak na kumilos ng mas maaga at huwag hayaang malaman ni Ansete Chiu ang tungkol dito. Alam ni Ansete Dan na hindi sila maaaring direktang magkasalubong, kaya't lihim siyang nag-abang, nagplano na patayin si Ansete Chiu. Sa una, pantay ang laban ng dalawang panig. Biglang ginamit ni Ansete Dangu ang star shifting internal energy upang sipsipin ang kalahati ng martial arts ni Ansete Chiu na nagpabagsak sa kanya. Ginamit ni Ansete Dangu ang pagkakataong ito upang nakawin ang listahan. Si Ansete Chiu ay walang malay sa kama. Dumating ang village master upang gamutin siya, ngunit walang silbi. Sa sandaling ito, ang tanging paraan ay maghintay na magising si Ansete Chiu ng mag-isa. Nang malaman na nasugatan ang kanyang kasintahan, labis na nalungkot si Di Dingwit. Sinunod niya ang payo ni Eni Ho. Nagpunta siya sa templo upang manalangin para sa mabilis na paggaling ni Ansete Chiu. Ngunit sinabi ng abot na ang dalawa ay nagmula sa dalawang magkaibang mundo at kung magsasama sila, magkakaroon ng backlash. Nang marinig ito, naalala ni Di Dingwit ang nakaraan. Inisip niyang siya ang nagdulot ng ganoong kalagayan kay Ansete Chiu. Sa daan pabalik, biglang lumitaw si Ansete Dan. Lumabas na lahat ay pinlano niya. Pagbalik sa Mountain Villa, nakita ni Di Dingwit na nagising na si Ansete Chiu. Bagaman nakita niyang unti-unting gumagaling si Ansete Chiu, malungkot pa rin si Di Dingwit at nagpahayag ng pagnanais na makipaghiwalay sa kanya. Nang marinig ang malupit na mga salita, inisip ni Ansete Chiu na nagbibiro si Di Dingwit. Tumayo siya at sinabing mabubuhay siya ng maayos. Subalit, sadyang nagsalita si Di Dingwit ng mga salita na nakakasakit sa kanya. Sinabi niyang ayaw niyang mamuhay na may tabak at espada sa isang taong mula sa ibang mundo. Pagkatapos ay mariin siyang nagpumilit na makipaghiwalay. Nakahiga si Ansete Chiu sa kama ng ospital at lalong humina ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala na makakapagsalita si Di Dingwit ng ganoong kalupit na mga salita. Ang matandang ginang ay nakatayo sa tabi, gustong alamin ang dahilan. Nag-iisa si Di Dingwit sa silid. Miss na miss din niya si Ansete Chiu, ngunit sinubukan niyang pigilan ang sarili. Ayaw niyang saktan ito. Plano niyang bisitahin ang Valley Master sa kanyang libreng oras at pagkatapos ay babalik siya sa kanyang sariling mundo. Kinabukasan, bago pa man makarating si Di Dingwit, dumating si Ansete Dance na nakamaskara upang makipagkita sa Valley Master. Sinipsip ang lahat ng kanyang internal energy at pagkatapos ay pinatay siya. Nang dumating si Di Dingwit, patay na ang Valley Master. Hindi makapaniwala si Di Dingwit. Umiyak siya ng labis, gusto niyang ipaghiganti ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos niyang kumalma, narinig ni Di Dingwit ang lahat na sinisisi si Hong Fei. Lumantad siya upang ipagtanggol si Hong Fei. Lumitaw si Hong Fei at nakipaglaban sa lahat, ngunit nasugatan siya. Nang aalisin na sana ng lahat si Hong
Hongfei, lumabas si Di Tingwei upang protektahan siya. Gayunpaman, gusto pa rin ng mga taong nagpanggap na orthodox na patayin si Hongfei. Sa sandaling ito, lumitaw si Qi at kumampi kay An Zheqiu. Sa huli, nagpasya silang ikulong si Hongfei at bigyan si An Zheqiu ng 2 araw upang mahanap ang tunay na may sala. Lumabas si Di Tingwei, ngunit wala na siyang isip na maghanap pa ng may sala. Patuloy siyang nag-iisip tungkol sa matalik na pakikipag-ugnayan ni An Zheqiu at Di Zi. Gusto niyang makita kung talagang magkasama sila, ngunit sinabi niya sa sarili na kailangan niyang kumalma. Pagkatapos, nalaman ni Di Tingwei na gusto ng lahat na patayin si Hongfei. Nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si An Zheqiu at humingi ng tulong. Pagkatapos asikasuhin ang trabaho, kinuha ni An Zheqiu ang meteorite at ginamit ito upang takutin at pilitin si Di Tingwei na magtrabaho para sa kanya sa loob ng 7 araw. Hinawakan ni An Zheqiu ang kamay ni Di Tingwei at nagpunta sa kulungan upang bisitahin si Hongfei. Sumama rin si Qi nang marinig si Di Tingwei na nagsabi ng mga salita na nakasakit kay An Zheqiu. Tumakbo si Qi upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Kalmado siyang sinabing gusto na niyang sumuko at hiniling niya kay Qi na alagaan siya. Nagpunta si Qi sa tabi ni An Zheqiu upang tulungan siya. Nang makita ang mainit na eksenang ito, medyo gumaan ang loob ni Di Tingwei. Ngunit hindi pinansin ni An Zheqiu si Qi. Tiningnan niya si Di Tingwei, gusto niyang hawakan nito ang sulo. Ang 3 tao ay nagpunta sa kulungan upang bisitahin si Hongfei. Sa sandaling ito, mahigpit na nakatali si Hongfei ng lubid. Hindi rin mabuksan ang mekanismo dito. Alam ni Hongfei ang tungkol dito. Agad niyang pinayuhan si Di Tingwei na umalis na doon, kung hindi, mamamatay silang dalawa. Gayunpaman, ayaw ni Di Tingwei na iwan ang kanyang matalik na kaibigan. Lumapit siya upang maghanap ng lihim na mekanismo upang iligtas si Hongfei. Nang makita ito ni An Zheqiu, lumapit siya upang tumulong, ngunit binaliwala siya ni Di Tingwei. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang nahawakan ni Di Tingwei ang mekanismo. Nagsimulang manginig ang lahat sa paligid. Matapos maayos ang lahat, sina Di Tingwei at An Zheqiu ay nagtulungan upang iligtas si Hongfei mula sa kulungan. Lubos na nagpapasalamat si Hongfei kina An Zheqiu at Di Tingwei at nangako siyang gaganti sa hinaharap. Gayunpaman, tumanggi si An Zheqiu. Sa sandaling ito, alam na ng lahat na hindi si Hongfei ang may sala. Bago pa man sila makapagsalita ng anuman, dumating na ang mga tao ng Handi Reset. Tinalo sila ni Hongfei at pagkatapos ay umalis. Muling sinisi ng lahat si An Zheqiu. Dumating si Di Tingwei sa mundong ito at agad siyang hinanap ni Qi. Gusto niyang matuto ng wika ng bayan ni Di Tingwei para mapukaw ang loob ni An Zheqiu. Si An Zheqiu ay nasa silid, nagpaplano na sipsipin ang internal energy ni Master Heinfeng. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ng kanyang kuya. Nang malaman niyang humihina na ito, gusto niyang malaman kung iniimbestigahan pa ni An Zheqiu ang pahiwatig na ibinigay niya. Sa pagkakataong ito, lubos siyang nag-iingat. Inisip ni An Zheqiu na hindi madaling bibitawan ng kanyang kuya, kaya't nagkulong siya sa silid. Si An Zheqiu ay nasa silid, nag-aaral pa rin ng Heart Sutra. Habang nagtatampo si An Zheqiu kay Di Tingwei, dumating si Di. Gustong tulungan ang bayo niya na makakuha ng impormasyon mula sa atin niya. Ngunit nagkunwari si Di Tingwei na natutulog, sadyang nagsalita ng mga salita na nakasakit kay An Zheqiu na nagpagalit sa kanya at nagpaalis. Pagkatapos, nagkunwari si Di Tingwei bilang isang katulong, gustong tulungan si An Zheqiu na mahanap ang may sala. Nang malaman ang kanilang kinaroroonan, naglagay ng bitag si An Zheqiu. Unti-unting nahulog sa bitag ng kanyang kuya. Habang naglalaban ang magkapatid, napatalsik ni An Zheqiu ang maskara ni An Zheqiu. Nakilala niya ito. Pagbalik sa Mountain Villa, hindi makapaniwala ang village master na kayang gawin ni An Zheqiu ang ganoong bagay. Gusto niyang dalhin si An Zheqiu sa martial arts convention para linawin ang lahat. Nang marinig ito, natakot si An Zheqiu. Lumuhod siya at nagmakaawa sa kanyang ama na huwag siyang dalhin sa martial arts convention kung hindi ay parurusahan siya ng lahat. Hindi nakatiis si An Zheqiu na makita ang kanyang kapatid na magdusa. Tiningnan niya ang kanyang ama, umaasang patatawarin niya si An Zheqiu. Ngunit malupit ang village master at inutusan ang isang tao na ikulong si An Zheqiu. Matapos umalis ang lahat, nagalit ang village master at nahimatay. Gayunpaman, hindi pa rin nagbago si An Zheqiu. Nagpatuloy siya sa pagpaplano ng iba. Sadyang ginamit ng kanyang alagad ang kanilang sarili bilang pain, iniliko ang atensyon ng mga gwardiya at iniligtas si An Zheqiu. Nang makatakas si An Zheqiu, tumakbo siya upang hanapin si Master Heinfeng at sinipsip ang lahat ng kanyang internal energy. Sa pagkakataong ito, gusto niyang maghiganti sa kanyang kuya. Nagdulot ng matinding paghihirap. Muling nagplano si An Zheqiu. Inutusan niya ang isang tao na akitin si An Zheqiu sa hardin ng bulaklak. Nang dumating si An Zheqiu, naglagay siya ng bitag na nagpaakala sa lahat na siya ang pumatay. Sa sandaling ito, nalaman ni An Zheqiu na lahat ng ito ay gawa ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang village master at nagpaliwanag kay An Zheqiu. Sinabing si An Zheqiu ang nagsasanay ng star shifting. Gayunpaman, hindi naniwala ang lahat. Sinabi pa ni An Zheqiu na ang star shifting manual ay nakatago sa silid ni An Zheqiu. Lumabas na dati, palihim niyang inilagay ang manual sa silid ng kanyang kuya upang bitagin ito. Matapos mahanap ang manual,
Wala nang masabi pa si Anse Chiu. Ang village master ay nagalit sa kanyang anak at muntik nang mahimatay. Inakala ng lahat na si Anse Chiu ang maisala at gustong parusahan siya. Kinabukasan, nalaman ni Di Dingwit ang tungkol kay Anse Chiu. Nagpa siya siyang harapin ang paghihirap kasama niya. Nang makita si Anse Chiu na nasugatan, lumabas siya upang protektahan ito. Matapos masugatan si Anse Chiu, dinala ni Ne-ho ang mga tao upang tulungan ang young master na makatakas mula sa pag-uusig. Nang makita ni Gisig na nasugatan si Anse Chiu, labis siyang nalungkot. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang sumuko. Gusto niyang magkasama sina Anse Chiu at Di Dingwit. Bumalik si Anse Dan sa Mountain Villa, nagkunwari na bumisita sa kanyang ama at nagplano na bigyan siya ng gamot. Nang makita ang hindi pangkaraniwang kilos na ito, nagalit ang village master at pinalaya si Anse Dan. Kasabay nito, nahulog ang gamot. Sa sandaling ito, hindi na si Anse Dango ang mahina tulad ng dati. Gusto niyang angkinin ang kapangyarihan. Nang marinig ito, nagsisi ang village master. Hindi niya inakala na magiging ganoon kasakim ang kanyang bunsong anak. Pinayuhan pa ni Anse Dango ang kanyang ama na magising at sundin ang gusto niya. Sina Di Dingwit at Anse Chiu ay nagpunta upang makipagkita kay Elder Nguitmin, humihingi ng tulong upang iligtas si Anse Chiu. Nang marinig niya ang sinabi nila, ipinaalam ng Elder na may isang uri ng bulaklak na maaaring makapagpagaling sa kanya. Nang malaman ang paraan ng paggaling, agad na pumayag si Di Dingwit. Pagkatapos, natuklasan nila na hindi sila magkakaroon ng backlash kung magkasama sila. Agad silang nagpasyang manatiling magkasama habang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, sinaktan na naman ni Di Dingwit si Anse Chiu. Labis siyang nalungkot at sinabi ang sama ng loob niya. Sinamantala ni Di Dingwit ang pagtulog ni Anse Chiu para makipagkita sa Elder. Narinig niya ang Elder na nagkukwento tungkol sa pagpunta sa modernong mundo. Ginagamit ni Di Dingwit ang Sichuan spicy hot pot na ginawa niya kapalit ng gamot. Pagbalik sa silid, kahit gumaling na si Anse Chiu, hindi pa rin niya pinatawad si Di Dingwit. Pumasok si Anse Chiu sa silid. Nakita niya na ang sahig at dingding ay punong-puno ng mga liham ng paghingi ng tawad ni Di Dingwit. Pumasok siya, tiningnan ang eksena na buong pusong inihanda ni Di Dingwit. At siya ay nakita niyang nakahiga sa kama. Tinanggal ni Anjing Zhao ang kumot. Agad na naupo si Li Chuyu at nagmakaawang patawarin siya. Nakita ni Anjing Zhao ang sinseridad ni Li Chuyu at naramdaman niyang ito'y katanggap-tanggap na. Ngunit nagtatampo pa rin siya. Sinabihan si Li Chuyu na ibigay sa kanya ang lugar para matulog. Kinabukasan, hindi pa rin nagkasundo si Li Chuyu at Anjing Zhao. Nakaupo siya sa gilid na malungkot. Nang marinig niya ang payo ng kanyang nakababatang kapatid, agad siyang tumakbo upang umatake. Ginamit niya ang plano ng kagandahan upang akitin si Anjing Zhao. Siya mismo ang nagbigay sa kanya ng gamot na inumin. Pagkatapos, nagdagdag pa siya ng asukal sa gamot at hinalikan siya ng buong pagmamahal. Ngunit hindi man lang natinag si Anjing Zhao. Sinabi niya na gusto niyang magpahinga. Dahil dito, nagpatuloy sa panunuyo si Li Chuyu. Hindi alam ni Li Chuyu ang gagawin nang makita niya ang pag-ugali ni Anjing Zhao na humihingi pa ng higit pa sa ibinigay. Pagkatapos, sinadya ni Li Chuyu na humiga sa kama. Gusto niyang painitin siya ni Anjing Zhao. Nang malaman ni Anjing Zhao na hindi inalintana ni Li Chuyu ang panganib upang iligtas siya, labis siyang nag-alala at umalis. Nakita ni Li Chuyu ang pag-aalala ng kanyang nakababatang kapatid para kay Anjing Zhao, kaya hiniling niya kay Dong Hua na ilayo siya sa mapanganib na lugar na iyon. Hindi inaasahang sa daan, natuklasan ni Dong Hua na may sumusunod sa kanila. Agad niyang inutusan si Li Chuyang na umalis, habang siya naman ay nanatili upang harapin ang mga ito. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa sala bago bumalik sa kasalukuyan. Nagpaalam si Li Chuyang kay Dong Hua. Nakita ni Anjing lang ang lahat mula sa labas ng pinto. Pagkaalis ni Li Chuyang, pumasok siya upang maingat na suriin ang kama, ngunit wala siyang nakita. Muling lumala ang sakit ni Anjing Zhao. Pinayuhan siya ng matanda na ipagpatuloy ang pagpapagamot. Habang sila ay nagsasanay, nagbabantay sa labas si Li Chuyu upang pigilan si Anjing lang na makapasok at manira. Nakita ni Li Chuyu na gusto ni Anjing lang na pumasok, kaya nagkunwari siyang umubo upang kunin ang atensyon nito. Nang aalis na si Anjing lang upang pumasok at mag-imbestiga, mabilis na sumigaw ang kanyang tauhan sa tabi. Sinabihan si Anjing Zhao na umalis agad. Nang marinig ito, tumakbo si Anjing lang palabas. Hinawakan ng mahigpit ni Anjing lang ang kamay ni Li Chuyu. Ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig sa kanya. Ngunit sinabi ni Li Chuyu na tinuturing niya lang siyang nakababatang kapatid. Ngayon, kaaway na lamang niya ito. Hindi nakinig si Anjing lang sa paliwanag at hinila na lang siya. Pagbalik sa silid, binigyan ni Anjing lang ng bulaklak si Li Chuyu, humingi ng tawad sa kanya, ngunit tinanggihan lang niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nagising ang pinuno ng sambahayan sa kanyang higaan. Ngunit sa oras na ito, kontrolado na ni Anjing lang ang buong sambahayan. Noong nagkasakit si Li Chuyu, palaging nasa tabi niya si Anjing lang para mag-alaga. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas upang sipsipin ang lamig mula sa katawan nito. Ngunit nang magising si Li Chuyu, malamig pa rin ang pakikitungo niya rito. Nagalit si Anjing lang at gusto niyang sirain ang lahat. Li Chuyu, halos log out na siya ni Anjing lang. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makahanap ng ebidensya at ilantad ang tunay na kulay nito. Hindi inaasahan, nakita niya ang kanyang telepono sa kama. Hawak ni Li Chuyu ang telepono sa kanyang kamay, handa siyang harapin si Anjing lang, ngunit bigla siyang sumulpot. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Li Chuyu na hindi alam ni Anjing lang ang tungkol sa meteorite. Nagkunwari siyang walang alam,
Ngunit si Anjing lang ay hindi pa rin kumbinsido, gusto niyang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Sa kabilang banda, kahit hindi pa gumagaling si Anjing Zhao, determinado pa rin siyang iligtas si Li Chuyu. Pinigilan siya ng matanda ngunit hindi siya nakinig. Dumating si Anjing Zhao sa lugar. Tinali ni Anjing lang si Li Chuyu sa labas, sadyang pinipilit ang kanyang kuya na pumili. Sa pagkakataong ito, hindi natanga si Anjing Zhao tulad ng dati. Alam niyang wala siyang kalamangan, kaya tumakbo siya papasok sa lihim na silid pito. Mabilis na sumunod si Li Chuyu. Silang dalawa ay nakulong doon. Pagpasok sa lihim na silid pito, pinaalalahanan ni Anjing Zhao, si Li Chuyu natakpan ang kanyang bibig at ilong upang maiwasan ang paglanghap ng lason. Pagkaalis nila, natuklasan nilang naghihintay na si Anjing lang doon. Dinukot ni Anjing lang si Li Chuyu, patuloy na naghihiganti sa kanyang kuya. Nailigtas ni Anjing Zhao si Li Chuyu at bumalik sila. Sa pagkakataong ito, naunawaan na ng matanda ang paraan upang kontrolin ang Key Flying Star Head Technique at nagpasya siyang ipasa ang lahat ng kanyang panloob na lakas kay Anjing Zhao. Nahanap din ni Baezi ang gamot para sa sugat ni Anjing Zhao. Siya mismo ang nagdala nito. Gustong kunin ni Anjing lang ang pamamahala sa sambahayan. Siya ay ambisyoso, idineklara niyang kukunin niya ang lahat ng sa kanya. Tinanong niya ang kanyang ina kung may paraan ba upang mapigilan ang Key Flying Star Head Technique. Hindi naniniwala ang kanyang ina na may solusyon. Pinayuhan niya ang kanyang anak na pangalagaan ang kanyang kalusugan. Nag-aalala si Anjing Zhao tungkol sa sitwasyon sa bahay, kaya inutusan niya si Elder Yuming na magmanman. Narinig ang ingay, naging mapagbantay ang ina ni Anjing lang. Hawak niya ang isang bagay at pumunta sa pinto upang manmanan. Nang malaman ang katotohanan, tumakbo siya upang hanapin ang kanyang anak, ngunit siya ay pinaslang sa daan. Nasaksihan ni Anjing lang ang pag-log out ng kanyang ina. Labis siyang nasaktan. Nagulat ang kanyang tauhan na hindi nila nahuli ang pumatay. Galit na tumakbo si Anjing lang upang hanapin ang kanyang ama. Tinatanong kung sino ang kanyang nakita. Ngunit sa oras na ito, ang pinuno ng sambahayan ay parang walang kaluluwa, nakahiga lamang sa kama at walang sinasabi. Nakita niya ang katigasan ng ulo ng kanyang ama, kaya pinilit niya itong uminom ng lason, at kasabay nito, binanggit niya ang mga sama ng loob na dinanas ng mag-ina sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin niya makalimutan ang mga kahihiyan noong nakaraan. Nang makita niyang nagdurusa ang kanyang ama sa sakit, naramdaman ni Anjing lang ang kasiyahan. Sinabi niya sa kanyang ama na siya na ang hahalili sa kanya sa pamamahala ng sangguniang. At siya na rin ang maghahatid sa kanyang mga mahal sa buhay sa kabilang buhay upang maging kaibigan. Sa labas, pinatay ni Anjing lang ang mga taong hindi sumusunod. Pagkatapos, ibinintang niya ito sa iba. Ang mga nakatatandang nakatayo sa labas, nang makita ang kahindik-hindik na tagpong ito, ay sumuko na lamang. Nabalitaan ni Anjing Zhao ang pagkamatay ng kanyang ama at nalungkot siya habang nakatayo sa harap ng libingan nito at nag-iisip tungkol sa kanya. Si Li Chuyu na nakatayo sa tabi niya ay nalulungkot din, hindi nila inakala na nagplano si Anjing lang na lasonin ang pagkain ng pinuno ng sambahayan. Nang marinig niya mula sa matanda na may solusyon, nagpasya si Li Chuyu na hanapin si Hong Fei. Si Anjing lang ay patuloy na nagsasanay sa silid, ngunit walang pag-unlad. Pumunta si Anjing lang sa silid ng matandang ginang, sinipa ang pinto at ginulo siya. Nakita niya itong nag-aaral ng lihim na manual, kaya inagaw niya ito. Gusto itong bawiin ng matandang ginang ngunit hindi niya kaya. Hawak ni Anjing lang ang sirang bahagi ng lihim na manual at nagpatuloy sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang naging matatag na ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan, kaya lihim siyang natuwa. Narinig ang ulat ng kanyang tauhan na natagpuan na nila si Li Chuyu, nagpasya si Anjing lang na siya mismo ang susundo sa kanya. Nang dumating si Li Chuyu sa tirahan ni Hong Fei, nakaalis na ito. Nag-iwan si Li Chuyu ng isang liham at umalis at ipinagpatuloy ang pag-aalaga kay Anjing Zhao. Alam ni Anjing Zhao na dumating ang kanyang nakababatang kapatid sa silid. Agad siyang nagpasya na lumabas upang harapin ito. Sa oras na ito, hindi na makapag-antay si Anjing lang, kaya sinipa niya ang pinto at sumugod papasok. Nakita ang apurahan na sitwasyon, sinabihan ni Li King ang batang Ginoo na umalis agad, habang siya naman ay mananatili upang harapin ang mga ito. Dumating ang kalaban. Mag-isang lumaban si Li King, ngunit hindi niya kayang kalabanin ang maraming tao at siya inatumba sa lupa. Sa sandaling iyon, nang papatayin na sana ni Anjing lang si Li King, dumating si Anjing Zhao sa tamang oras upang iligtas siya. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa kanyang nakababatang kapatid. Nawala ang lahat ng panloob na lakas ni Anjing Zhao at hindi niya kayang salagin ang mga atake ni Anjing lang. Siya ay tinamaan ng atake at sumuka ng dugo. Agad na inutusan ni Anjing lang ang kanyang mga tao na dakpin siya. Pagbalik ni Li Chuyu, nakita niyang sugatan si Li King. Labis siyang nag-alala para sa iba. Sa oras na ito, lumabas si Anjing lang mula sa bahay. Gusto niyang piliting sumama sa kanya si Li Chuyu. Habang nagtutulakan ang dalawa, biglang lumitaw si Hong Fei at pinigilan si Anjing lang. Nang makita ang matinding galing sa martial arts ni Hong Fei, alam ni Anjing lang na hindi niya ito kakampi, kaya nagdahilan siya at umalis. Pagbalik sa silid, siya mismo ang gumamot ng kanyang sugat. Nagplano siyang isisi ang lahat ng kasalanan sa kanyang kuya sa araw ng martial arts gathering upang hindi ito makatakas. Hindi umupo lang si Li Chuyu at Hong Fei. Nagpasya silang parusahan si Anjing lang at ibalik ang kapayapaan sa mundo ng martial arts. Mabilis silang nagplano.
Sa araw ng martial arts gathering, walang kamalay-malay si Anjing lang. Nagkunwari pa siyang akayin si Anjing Zhao sa entablado, nais siyang parusahan sa harap ng lahat. Sa sandali ng panganib, lumitaw si Hong Fei at iniligtas si Anjing Zhao, at ibinigay sa kanya ang Muyangdan. Sa oras na ito, dumating ang kaaway kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi inaasahang biglang lumitaw si Master Xuan Feng, ikinagulat ng lahat. Ginamit ni Anjing Zhao ang pagkakataong ito upang matagumpay na sanayin ang martial arts. Idineklara niyang bibigyan niya ang lahat ng paliwanag. Habang naglalaban, aksidenteng ipinakita ni Anjing lang ang martial arts na a flying star head technique na nagpaalam sa lahat ng katotohanan. Nakita ni Anjing lang na siya ay nalantad, kaya't nakipaglaban siya ng buong lakas. Ngunit sa huli ay natalo pa rin siya sa kamay ng kanyang kuya at kinailangang tanggapin ang parusa. Naparusahan si Anjing lang at bumalik sa kapayapaan ang sangguniang. Masayang namuhay si Li Chuyu at Anjing Zhao nang magkasama. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang hindi na siya lalayo pa. Gayunpaman, naalala ni Li Chuyu ang kanyang nakababatang kapatid at mga kaibigan sa kasalukuyan. Umupo siya at si Anjing Zhao sa tabi ng tulay, nagmamasid sa buwan habang kumakain at nag-uusap ng masaya. Tiningnan ni Anjing Zhao ang hemen, kasuotan sa kasal, sa harap niya at labis siyang natuwa. Inasam niya ang araw na isusuot ito ni Li Chuyu at magsasama sila sa isang kasal. Hindi inaasahang hindi masaya si Li Chuyu. Nang aakayin na sana niya ito pabalik sa silid, biglang huminto si Li Chuyu at hiniling na mangako siya na kung dumating ang isang araw, hindi na siya mabubuhay, dapat siyang mamuhay ng maayos, maghanap ng ibang babae at mamuhay ng masaya kasama nito. Nang marinig ito, hindi natuwa si Anjing Zhao. Sinabi niya na si Li Chuyu lamang ang mahal niya. Umiyak si Li Chuyu nang marinig ito. Nagpasya siyang umalis sa lugar na iyon kinabukasan. Kinabukasan, dumating si Hong Fei at ang lahat upang dumalo sa kasal nina Li Chuyu at Anjing Zhao. Naghihintay ang lalaking ikakasal sa bulwagan para sa babaeng ikakasal, ngunit wala pa rin siya. Sa oras na ito, naalala ni Anjing Zhao ang kakaibang pag-ugali ni Li Chuyu kagabi at hindi niya maiwasang mag-alala. Ngunit pinatahan niya ang matandang ginang na huwag masyadong mag-alala. Nagtaas si Anjing Zhao ng baso para mag-toast sa ngalan ni Li Chuyu. Naglabasan ang lahat, agad siyang tumakbo at lumuhod sa harap ng matandang ginang, humingi ng tawad sa kanya at nangakong babalik balang araw. Nang marinig ito, pumayag ang matandang ginang sa kanyang kahilingan at pinayuhan siyang maging panatag sa paghahanap kay Li Chuyu. Ginamit ni Li Chuyu ang meteorite upang makapaglakbay sa oras, pabalik sa kasalukuyan. Hindi inaasahang sumunod din si Anjing Zhao. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Anjing Zhao na ang kapangyarihan ng meteorite ay hindi sapat, ngunit wala siyang sinabi. Nagpalit siya ng modernong damit at sumama kay Li Chuyu sa ospital upang bisitahin ang pasyente. Pumunta si Li Chuyu sa kumpanya upang makipagkita kay Guro Qiao. Dahil sa pagpapatibay nito, tinanggap si Li Chuyu sa trabaho at sumali sa grupo ng fashion design. Pagkatapos ng trabaho, hinila ni Li Chuyu si Anjing Zhao upang manatili kasama niya. Sa oras na ito, bumalik ang ina ni Li Chuyu at nagulat siyang makita ang sweet na tagpo ng dalawa. Agad niyang tinawag si Anjing Zhao palabas, sinabing hindi siya pumapayag na magsama ang dalawa. Kahit na pinilit ni Anjing Zhao na kumbinsihin siya, mariin pa rin siyang tinanggihan ng ina. Si Anjing lang ay nasa ilalim ng house arrest sa Sangguniang. Narinig niya mula sa kanyang tauhan na naglalakbay sina Li Chuyu at Anjing Zhao sa apat na dagat. Ginamit niya ang pagkakataon ng kanyang sakit upang tumakas at hanapin ang daan patungo sa kabilang mundo. Pumasok si Anjing lang sa silid tulugan. Pagkatapos maghanap, natagpuan niya ang huwak si Shai, bulaklak na bato sa sapa, na humahantong sa kasalukuyang mundo. Bigla niyang naalala ang araw na iyon na umuulan ng malakas at may kulog at kidlat. Agad niyang naunawaan ang lahat. Nanonood sina Li Chuyu at ang kanyang nakababatang kapatid sa kanilang mga magulang na nagtatanghal sa entablado. Pagkatapos ng pagtatanghal, inanyayahan ni Anjing Zhao, ang presidente ng Experience Center, si Li Chuyu sa entablado upang sumayaw kasama siya. Si Anjing lang ay hindi pa rin nagbabago. Gusto niyang pumunta sa mundo ni Li Chuyu upang maghiganti kay Anjing Zhao. Nakipagkita ang ina ni Li Chuyu sa misteryosong bisita. Sinadya niyang ipagyabang ang pinagmulan at kalagayan ng kanyang asawa, pati na rin ang pamilya. Nang marinig ito, naramdaman ni Li Chuyang na nagmamalaki ang kanyang ina, ngunit hindi siya kumibo. Matapos magyabang, gusto ng ina ni Li Chuyu na sabihin ng bisita ang kanyang opinyon tungkol sa kanyang anak na babae. Nang marinig ito, sinabi ni Anjing Zhao ang mga bentahe ni Li Chuyu, at ipinahayag na ibigin niya ito habang buhay. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang maskara, na ikinagulat ng ina ni Li Chuyu. Kinabukasan, pumasok si Li Chuyu sa trabaho. Narinig niya mula kay Guro Qiao na mas maaga ang gaganaping Fashion Week. Balak ni Li Chuyu na umuwi upang ipaalam sa kanyang pamilya, ngunit gusto ni Guro Qiao na umalis agad. Nakita ni Li Chuyu ang pambihirang pagkakataong ito, kaya pumayag siyang sumama kay Guro Qiao. Nagtagumpay si Li Chuyu at nakatanggap ng masiglang suporta mula sa lahat. Nang marinig ang magandang balita tungkol sa kanyang ate, tumakbo agad si Li Chuyang upang ibalita ito sa kanyang bayaw. Si Anjing Zhao ay hindi nagulat nang marinig ito, dahil alam niya ang kakayahan ni Li Chuyu. Maaga o huli ay makikilala rin siya ng lahat. Nagtagumpay si Li Chuyu, tumayo siya sa harap ng kamera ng reporter, at tiwalang ipinakilala ang kanyang disenyo. Ipinahayag din niya na ito ang kristalisasyon ng
ng kanilang pag-ibigan. Pagkatapos ng panayam, pinayuhan ni Guro Kiao si Lee Chuyu na magtayo ng sarili niyang brand at maging isang independent na taga-disenyo. Nagpakumbaba si Lee Chuyu, sinabing hindi pa sapat ang kanyang kakayahan para maturuan ni Guro Kiao. Labis siyang nagalak nang makita niya kung gaano siya pinahahalagahan ni Guro Kiao. Taos puso siyang nagpasalamat sa pagtuturo nito sa kanya sa nakalipas na panahon. Lihim na pumunta si Anjing Lang sa bilangguan upang makita si Zhu Wei at inilabas ang Huaxi Shei sa kanyang kamay. Sa simula, hindi alam ni Zhu Wei ang gamit nito at inakala niyang niloloko siya ni Anjing Lang. Matapos marinig si Anjing Lang na ikinuwento ang sikreto ng Huaxi Shei at ina rin ang pagiging malaya ni Anjing Zhao na maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo, si Zhu Wei ay kalahating naniniwala lamang. Nang makita na interesado na si Zhu Wei, ipinaliwanag ni Anjing Lang ang kanyang layunin. Gusto niyang pumunta si Zhu Wei sa kabilang mundo sa kanyang lugar at patayin si Anjing Zhao. Pagbalik, ibibigay niya ang lihim na manual kay Zhu Wei. Dahil sa malaking tukso na ito, nagpa siya si Zhu Wei na makipagsapalaran. Pagkatapos ng trabaho, namili si Lee Chuyu kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa oras na ito, ginamit ni Zhu Wei ang pag-ulan upang makapaglakbay sa oras patungo sa kasalukuyang mundo. Walang kamalay-malay si Lee Chuyu. Sumali siya sa isang raffle at maswerteng nanalo. Nang kukunin na ni Lee Chuyu ang premyo, nalaman niyang lahat ito ay inihanda ni Anjing Zhao. Sa oras na ito, lumuhod siya at nag-propose sa kanya. Matapos umalis si Lee Chuyu, dinukot siya ni Zhu Wei. Tumakas si Lee Chuyu at bumalik upang hanapin si Anjing Zhao. Ngunit si Zhu Wei ay hindi pa rin nagsasawa. Hinabol niya sila hanggang sa tindahan ni Anjing Zhao. Aksidenteng natuklasan ni Anjing Zhao ang pagdating ni Zhu Wei. Agad niyang dinala si Lee Chuyu sa seminar. Pagkaalis ng dalawa, nagmodelo si Anjing Zhao. Sinubukan niya ang damit para kay Lee Chuyu. Hindi inaasahan, habang si Lee Chuyu ay nasa dressing room upang maghanap ng gamit, dinukot siya ni Zhu Wei. Hindi nakita ng empleyado si Lee Chuyu, kaya nagulat siya sa lahat. Nang marinig ito, nakaramdam si Anjing Zhao ng masamang pangitain. Agad siyang tumakbo upang hanapin si Lee Chuyu, ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Nagmadaling tumakbo palabas si Anjing Zhao. Tumanggap siya ng nakakatakot na tawag mula kay Zhu Wei. Pinilit siya ni Zhu Wei na dalhin ang meteorite sa amusement park. Nang marinig ito, natakot si Anjing Zhao at pumayag siyang sumunod. Dumating si Anjing Zhao sa amusement park. Nakita niya si Zhu Wei na tinali si Lee Chuyu at ibinitin ito ng nakalutang sa taas. Anjing Zhao. Gusto niyang gamitin ang meteorite para ipagpalit kay Lee Chuyu. Ngunit hindi naniwala si Zhu Wei at inakala niyang nagdaraya ito. Gusto niyang ibigay niya mismo ang meteorite. Nang makita niya na pumayag si Anjing Zhao, ginamit muli ni Zhu Wei ang buhay ni Lee Chuyu upang takutin siya. Ibinuhos niya ang kanyang galit kay Anjing Zhao. Sinabi ang mga hinanakit sa kanyang puso sa loob ng matagal na panahon. Upang iligtas ang kanyang asawa, tumayo lamang si Anjing Zhao at tinanggap ang mga palo nang walang pagtutol. Matapos masiyahan sa kanyang galit, gusto ni Zhu Wei na ibigay na ni Anjing Zhao ang meteorite. Dahan-dahang lumapit si Anjing Zhao. Nang makita niya ang lubid, nagkaroon siya ng magandang ideya. Mabilis niyang hinawakan ang lubid, tinulungan si Lee Chuyu na ligtas na makababa. Hindi inaasahan, habang naglalaban ang dalawa, nabasag ang meteorite sa lupa. Agad na nawala si Zhu Wei at Anjing Zhao sa harap ni Lee Chuyu. Si Lee Chuyu ay natigilan at hindi makapaniwala. Pagkatapos, bumalik si Lee Chuyu sa normal na buhay, ngunit hindi pa rin niya makalimutan si Anjing Zhao. Hawak niya ang meteorite na regalo ng kanyang nakababatang kapatid. Sinasabi sa sarili na hindi patay si Anjing Zhao, nawala lamang ito. Hindi napigilan ni Lee Chuyu ang kanyang kalungkutan at dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sa labas, nakikipag-usap siya sa kanyang kasamahan tungkol sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay naantala ng tunog ng kulog sa labas. Nagmamadaling inayos ni Lee Chuyu ang kanyang gamit at tumakbo palabas. Pagbalik sa bahay, nalubog muli si Lee Chuyu sa ilusyon. Parang nakita niya ang anino ng kanyang minamahal. Pagkatapos, kinansela ang kontrata ni Lee Chuyu, ngunit hindi siya nag-alala. Naalala pa rin niya si Anjing Zhao araw-araw. Nag-alala si Lee Chuyang sa kanyang ate. Si Lee Chuyu ay nasa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, inakala niya na babalik si Anjing Zhao sa lugar kung saan sila nagpakita. Kahit na hindi sila nasa iisang espasyo, maaari pa rin silang mag-usap. Si Anjing Lang sa Sangguniang ay patuloy na naaalala si Lee Chuyu, naghihintay sa araw na babalik siya. Sa kasalukuyang mundo, nagbalik ang diwa ni Lee Chuyu. Nagpa siyang mangolekta ng 10 bagay upang maibalik si Anjing Zhao. Ginamit ni Lee Chuyang ang pagkakataong ito upang hingin sa kanyang ate na pumirma bilang magulang. Nagtagumpay si Lee Chuyu na magtatag ng sarili niyang brand. Nagpunta si Guro Kiao upang batiin siya. Pagbalik sa bahay, aksidenteng nanood si Lee Chuyu ng balita sa TSI. Bigla siyang naalala ng isang bagay. Agad siyang tumakbo sa lugar kung saan sila dating magkasama ni Anjing Zhao. Napakabilis, nagkita silang muli. Hindi makapaniwala si Lee Chuyu. Namumula ang kanyang mga mata, iniisip na nananaginip siya. Niyakap nila ang isa't isa, sinabi ang mga nararamdaman nila sa kanilang puso. Tiningnan ni Anjing Zhao si Lee Chuyu at hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Yumuko siya at hinalikan siya ng buong pagmamahal. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong lahat sa panonood ng video.